Sa buma, sira ulo kayo. Sa training pwede. Sa training pwede kasi parang ano mo yun, chill-chill lang tayo dito para mas maganda kwentuhan natin. Okay lang ba yun? Siyempre, di ba sa school medyo formal na nga tayo. Di ba sa work, formal na nga. Di ba? So ano ba naman yung dito, makapag-enjoy tayo, makapag-relax, di ba? Makapagkwentuhan. Gusto ko maging happy place nyo yung office the same way kung paano ko siya naging happy place, di ba? Kung paano ko siya naging safe place. Kasi nga stressful na sa labas eh. Siyempre may buhay pa naman tayo bukod sa buhay natin dito sa front row, tama? So most probably, medyo stressful talaga to. Stressful naman talaga mag-aral, di ba? Stressful naman talaga mag-work. Pero pag nandito tayo sa front row, di ba? Let's make this our happy place, di ba? Let's make this a place na dito natin na-visualize yung mga dreams and goals natin. Na may mga kasama tayo dito na, alam mo yun, you don't have to be so tight, di ba? Or sobrang formal and everything. Dito, pwede tayong to be ourselves, di ba? So makapagkwentuhan, di ba? Kasi feeling ko ko lang naman, mas lalabas talaga yung mga questions na yung mga gusto nyong malaman if komportable kayo sa space, ha? So, yun yung every time na ako yung mag-train, gusto ko ganun lang tayo. Okay ba yun? Oo, di ba? So, masyado na kayong formal sa labas and everything. Doon na lang yun, okay? Pero dito, let's have fun, mag-usap tayo. Pag may mga questions kayo, pwede natin yang i-entertain. Di ba? Sino dito first time ako mapakinggan sa training? Dami. Ngayon na lang kasi ulit ako nag-train. Di ba? Kung saan na ako lumilibot, kaya baka ngayon na lang din ako ulit nakakita. But anyways, I'm Chai, so isa naman ako sa mga business partners nyo here in front. Alam mo kabado ako dito sa ano na to eh, sa baka hindi ko mamalayan eh. Brother, ano mo na nga, na antaw dito? Ano naman na siya, biyahe na siya. Oh. Yan, OT7. Oh my God, teka lang. Wait. Nag-live ang aking bebe. Ano na? May mga army dito. May mga armies na dito. Ayun. Ano, isang peraso lang kami? Oo. Nag-live ba siya? Ay, hindi. Wait lang. Ay, hindi. Ay, nag-live ba? Wait lang ah. Ano to eh? Yung Gi is live. Wala. Bala ka nga dyan. Ayaw niya magparamdam. Diwag. Ayan. Ano mo lang bro? Balik mo sa akin after. Saan namin topic ko? Anyways, yun nga. Anyways, I'm Chai. Sa mga first time lang ako marinig. First time lang akong nakita, di ba, ng personal. So, isa sa mga business partners nyo. Here in front row, I started the business a few years ago na, di ba? Maraming taon nang nakakalipas, mga 50 years. Hindi. Isa kami sa mga pioneers dito ng company. So, I started doing the business when I was 17 pa lang, di ba? 17 pa lang naman din ngayon. Wala nang magbabago doon. Problema nyo na kung ayaw nyo tanggapin yun. Anyways, I started doing this when I was 17. So, estudyante ako. Sino dito ang mga estudyante? Taas ang kamay. Mga students pa. Yan, mga students. Okay, working. Mga nagtatrabaho. Patingin ako kamay. Mga nagtatrabaho. Ayun, yung mga hindi nagtaas ng kamay. Nag-resign ka na? Ngayon lang, nag-resign ka na ngayon din. Hindi ka nag-aaral. Pero iba, baka wala pinagkakabalahan. Pero ako, I started here ng estudyante. Di ba? College ako noon, nursing student. Because ang pangarap ko is mag-abroad. Mag-abroad. Hindi ko pangarap yung kurso. Pangarap kong mag-abroad. Kasi pag Pinoy ka, most household sa Pinas, pag Pinoy ka, as Pinoy, ang mindset natin, pag nagkaroon tayo ng opportunity, lalo na pag galing ka sa simpleng pamilya, mostly ang mindset sa atin, pag nagkaroon ka ng opportunity makapag-abroad, i-grab mo yun. Kasi mas malaki yung income doon, mas magigibigyan mo na magandang buhay yung pamilya mo. Tama, mali? Most Pinoy households, ganun ang mindset. Tama? Lalo na pag galing ka sa simpleng pamilya. Hindi ko alam kung anong mindset kapag medyo privileged yung family, galing naman sa wealth, hindi ko alam, ikaw na lang magkwento nun. Pero yung sa akin, galing sa simpleng pamilya na, di ba, gustong mag-abroad kasi nga kahit anong kurso, kahit anong trabaho, basta makarating sa ibang bansa, dun mo na lang trabahuhin para pag kumita ka ng malaki doon, mas makakapag-provide ka sa pamilya mo. Pag galing ka kasi sa simpleng pamilya, most likely hindi mo iisipin ano yung gusto mo eh. Ang iisipin mo kung ano yung pinakamakakatulong sa'yo financially at sa pamilya mo. Agree ba kayo doon? So, hindi na problema kung teacher ka, tapos magdi-DH ka doon, di ba, sa ibang bansa. Hindi na nagmamatter yun. Kasi ang importante is kung paano mabubuhay yung family ng mas maayos. Tama? Ganon din ako. Kaya ako nag-nurse, hindi ko gusto. Saan ka naman nakakita ng nurse na ayaw sa ospital? Baka ako lang, di ba? So, parang pag nandun ako, nag-duty ako, di ba, binabakla ko lang yung mga pasyente. Ako, chikahan tayo. Dali, kunwari may tinatanong ka sa akin, para di ako utusan. Kasi pag wala kang ginagawa, ikaw yung utusan sa mga charts, may utusan sa ganito. Teka lang, may masama siyang nararamdaman. Para doon lang ako. So imagine mo kung ako yung nurse mo, kaya buti di na natuloy, di ba? Baka mamaya, di ba? Hindi ka gumaling, di ba? But anyway, ganun yung nangyari sa akin. So nurse, pero inaaral ko, di ba? So nag-aaral ako sa Pamantasan Lungsod ng Maynila. Familiar kayo sa school ko? Mga scholar ng bayan. Talaga, talino ko eh. Charot lang. Hindi ko rin alam kung paano ako pumasa doon. Siguro nga, di ba? Pumasa ako doon, tapos, nung pumasa na ako doon, may diskarte akong ginawa. Ang pinaka-diskarte ko is, binest friend ko, yung pinakamatalino sa batch na yun. Di ba? Para kahit di ako mag-aral, nag-aral naman siya eh. Tabi na lang kami. Di ba? Nag-aral ka ba? Nag-aral ka ba? Oo naman, nag-aral ako. Sakto. Tabi na lang tayo, di ba? Lalo na kapag ano na yan, algebra, mga ganyan. Di ba? Computation, hindi ko maintindihan, di ba? So, siya, magaling naman siya doon, di ba? O di ko. Tapos ako, in return, ang nakukuha niya sa akin, binubuga
ko siya ganun. Sino bang crush mo? Sige, lalapit kita dyan, di ba? Sino bang gusto mo? Makilala, ganun lang. So parang, ang dami ko gusto ko lang makasurvive sa course na yun para makapag-abroad. Pinakapag-abroad na ako, nasabi ko nga sa sarili ko na, kahit hindi ako mag-nurse doon, kung ano man yung abutan kong trabaho doon na malaki ang sahod, yun ang gagawin ko. Kung ano man yung racket doon. Tapos okay lang sa akin kahit magdalawa, tatlong trabaho ako kasi gusto ko lang kumita ng malaking pera. O, magiging frank na ako sa inyo, yun. Dahil since galing ako sa simpleng pamilya, nakita ko yung hirap ng buhay sa maagang edad, di ba? Wala akong ibang pinangarap, kundi gumanda yung buhay ko, gumanda yung buhay ng pamilya namin sa kahit anong paraan na legal. Okay, na hindi naman ako makakatapak ng tao, di ba? So, yun talaga ang plano, mag-abroad at hindi na ako muling babalik pa. Charot, di ba? Nahirapan ako mag-commute dito, di ba? Pero yun yung plano, mag-abroad ako, ako magtatrabaho. Not until ma-invite ako. Nadala ako dito, ang sabi lang sa akin, racket, tinapos ko yung presentation, wala na. Nung simula nakita ko yung presentation, baliw-baliw na ako. Tanong mo sa akin kung bakit. Kasi lahat ng mga sinabi nila, akala ko, kaya kong makuha ng mas matagal. Kunwari, yung sinabi nilang sports car, bahay, yung mga pinakita sa presentation, nung napresentan kayo, di ba? May mga 10 million, may mga bahay, may mga kotse, may mga travel. Buong buhay ko, akala ko, pag nakuha ko yung mga yon, marami ng taon yung nakuha sa akin. Like for example, aabutin ako ng 30, 40 years bago ko makuha yung mga yon. Bago ako magkaroon ng sarili kong sasakyan, bago ako magkaroon ng sarili kong bahay, bago ako makapag-travel, akala ko, buong buhay ko, nung hindi ko pa nakikita yung front row, buong akala ko, aabutin ako ng sobrang daming taon at tanggap ko na yon. Akala ko kasi ganun eh. Not until nakita ko dito, gulat na gulat ako. Tanong niyo sa akin kung bakit. Ang nagpe-present si Abs Ogie. Kailan si Abs Ogie? Payat-payat, di ba? Parang, di ba? Tapos di naman graduate, di ba? Tapos shock ako. Kasi sabi ko, paano nangyari yun? Paano nangyari na undergrad, tapos wala naman nung mga traditional na dinadaanan na pathway, like mag-aral kang mabuti, kumuha ka ng experience, mag-abroad ka, tapos pero kumikita pa rin sila ng ganong kalaki. Nagigets niyo ako? Sobrang na-culture shock ako doon. Sabi ko, shit, pwede pala yung ganyan. May ganun pala. Akala ko, iisa lang yung daan. Iisa lang yung daan na kapag nagkaroon ka ng pera, mag-iipon ka, saka ka palang magne-negosyo, akala ko iisa lang yung daan. Kasi nga naman, simula pinanganak ako, yung mga taong nakapaligid sa akin, yun lang din naman yung ginagawa eh. Wala namang nag-iba eh. Nag-aral, naghanap ng trabaho, na ganito. Unfortunately, hindi nga lang marami sa mga taong nakapaligid sa akin, di ba, is nakuha yung success na gusto ko. Gets? Kaya akala ko, yun lang yung paraan. Ngayon, nung na-invite ako dyan, nagulat ako. Abs Ogie, di ba? Tapos Abs Char, di ba? Pinapakita pa nila yung mga dati nilang picture ng mga nagbubulakbol, di ba? Nagbibilyar, di ba? Sabi ko, possible pala yun, nangyayari pala. Meron palang ganun. Tapos sinasabi pa nila within 2 years, tama? 2 years, 3 years, trabawin mo to, ito yung feasibility study, kahit nga kalahati na lang ng 10 million, 5 million, malaking bagay na? Maraming tao na buhay na matindi nga nakahawak ng 1 milyon. So para sabihin mo sa akin na pwedeng kumita ng kalahati ng 10 milyon, or 3 million, or 2 million sa maikling panahon, sobrang laking bagay nun. Culture shock, tama? And partly doon, una, culture shock yun, tama? At partly doon, syempre, sobrang bata ko pa nun, very impressionable. Tama? Very impressionable. Sabihin na natin nauto na rin. Kasali na din doon yung nauto ka, di ba? Kasi nakita yung mga ganyan, di ba? Mabilis ako maniwala nung kasi sabi ko, pwede naman pala, paano nangyari yun? Malaki lang yung swerte ko. Tanong mo sa akin kung bakit. Kasi yung naatinan kong kumpanya, which is yung front row, yung lahat ng pinapakita nila, totoong nangyayari. So kahit nauto ako, technically, ay nauto ka dyan, nauto. Well, kahit nauto ako, well, it worked for me. Sa dinami-dami, well, buti na lang. Tama, buti na lang. Kasi hindi ako sa ibang kumpanya, hindi ako nauto ng mga ibang nila yung mga guru ngayon sa TikTok, o at least hindi ako dun, di ba? As dito, pinakita nila sa akin kung paano talaga siya nag-work. And totoo yung mga resulta. Kaya nung nakita ko siya, sabi ko, ay, kaya pala talaga to. Kaya technically, dahil bata ako noon, nabaliw, nauto, di ba? So gumawa ako ng paraan. Di ba? Siyempre, kailangan mo mag-join eh, tama? Magkano yung kailangan na pang-join? Daming packages, tama? Pero nung time namin, walang ganon. 10,988 lang. Take it or leave it. Gano'n lang. 10,988. Sa inyo, may silver, tama? May bronze. Amin wala. 10,988. It's either yun or hindi ka makaka-join. Nagiget niya? Galing sa akin. So, gagawa ka ng paraan, di ba? So, technically, kaya pinapabilis ko lang. Nagawan ko ng paraan, di ba? Nagdire-diretso kung ano yung nangyari sa akin dito, di ba? Ang nangyari is, nagawan ko siya ng paraan. Pagbalik ko dito, nag-join ako, di ba? Kasi I wanted to know. Gusto ko malaman kung totoo ba yung nakita ko. Kasi buong buhay ko, walang nagturo. Walang nagturo na pwede palang kumita ng malaki kahit hindi yung traditional route. Kasi traditional route yung tatahakin ko eh, tama? Nag-aaral ako mabuti, maghahanap ako ng trabaho, tama? Gagraduate ako, ganap ako ng trabaho, makukuha ko ng experience, mag-abroad ako, very traditional route, right? And it doesn't mean na hindi siya nag-work. Nag-work siya, nag-work nga siya sa mga past generations eh, tama? Pero kasi new generation, new opportunities na rin pala. That's why, nung nakita ko to, sabi ko, okay, may new opportunity pala dito, pwede pala. Posible pala. Hindi pala one way lang. So bakit hindi ko subukan? Well, sabi ko nga, malaking factor doon, yung sa sobrang bata ko, ang bilis kong masway. Tama? Ang bilis kong masway, ang bilis kong ma-persuade. Sa akin, blessing siya. Tanong mo sa akin kung bakit?
Kasi nasa tamang kumpanya nga ako nung nangyari siya eh. Kasi may mga unfortunate story na ganun din yung nangyari. Pero unfortunately, napunta sila sa mga maling company, tama? Maling opportunities. Naging blessing lang sa akin kasi nung time na yon, napunta ako sa tamang company, magandang company, tama? Na until ngayon, tayo pa rin ang #1 multi-level marketing in Asia. Kaya, minsan, sinasabi ko sa sarili ko, buti lang nauto ka talaga, no? Di ba? Buti lang talaga magaya-gaya ka rin, di ba? So, that time, sabi ko, sige, ginawan ko na paraan, yung pang-join ko, naging part ako ng front row, di ba? Then, nakita ko na kung paano nag-work yung sistema, tama? Paano nag-work yung sistema, yun yung gusto kong matutunan nyo every time na nagte-training kayo, na yung pinasok nyo, totoo. Yung pinasok nyo, lahat ng mga pinakitang resulta sa inyo, ako na magsasabi sa inyo, para sa isang taong 10 taon na itong ginagawa. Gano'ng katagal na itong ginagawa? 10 taon ko na itong ginagawa. Kahit ikaw mag 10 taon ka sa ginagawa mo, sigurado ako mamamaster mo yan eh. Tama, mali? O kaya makinig ka na sa akin. Tama? 10 taon ko na itong ginagawa, ako na nagsasabi sa inyo, lahat ng resulta sa front row, wala dong pineke. Walang binigay. Walang, uy, di ba papahiramin kita na ito, gamitin mo. Walang ganun. And malalaman mo yan pag top earner ka na rin. Kasi pag top earner ka na rin, o-offeran ka talaga ng mga bagay na pwede mong magamit. Bahay, tama? Lupa, di ba, sasakyan, offeran ka. Pero hindi ibibigay sa'yo. Bilin mo. Nagigets? Kaya lahat ng meron kami, hindi yung bigay. Yes, nangyayari yun sa ibang company. Yes, nangyayari yun sa mga ibang opportunity. Pero ang pabigay. Pero be proud sa kumpanyang nasaan ka dahil dito lahat ng resulta totoo. Walang binigay, walang... Well, except sa mga raffle, tama, mali. Pag may mga event, nagpaparaffle tayo ng kotse, ng bahay, tama, mali. Pero sa mga top earners, walang binigay. Malalaman mo yan pag nag-top earner ka. O-offeran ka, pero bayaran mo. So, paano mo mabibili yun kung hindi ka talaga kumikita ng malaki? Tama, mali. Yun. Kaya lahat ng resulta nag-work. And yun yung gusto ko maintindihan nyo. Nasa tamang kumpanya kayo. Di ba? Tamang kumpanya, di ba? May puso yung owners, nag-network din yung mga owners, naiintindihan nila yung sistema. Lahat ng mga nakikita nyo dito na resulta, pinagtrabahuhan yon, tama? Totoo yung mga resulta na yon, pero may one thing kayong dapat malaman. Gusto nyo malaman, ano? Lahat yon totoo, pero may sistema. Hindi pwedeng nag-join ka lang, tapos gusto mo makuha mo ng lahat ng mga yon, na hindi mo naman alam kung paano siya nag-work. Nag-work yung front row, nag-work yung left and right, nag-work yung buong sistema. You just have to know how. How? Right? Kaya kayo nandito sa training. Kaya kayo nagtitrain. Kaya kayo may mga GA. Kaya kayo may mga meeting. Kaya kayo may mga one-on-one. Kaya kayo may mga NDO. Kaya may mga ganun. So you'll know kung paano siya gagawin kasi lahat nga totoo. Pero you have to know how. Tama ba ko? Kailangan alam mo kung paano mo siya makukuha. And kapag natutunan mo na siya, hindi mo lang siya magagamit dito. Magagamit mo na siya buong buhay mo. Kasi yung matututunan mo dito, hindi lang nagagamit dito. Nagagamit mo siya sa buong buhay mo. Kaya huwag nyo pang hihinangayangan yung pag-attend nyo ng mga training. Kaya palakpakan nyo muna yung mga sarili nyo, ma-attend kayo. Diyan ako nag-invest. Diyan ako nag-invest. Nag-invest ako sa mga training. Invest ng time, I mean. Libre naman ng mga trainings dito. Tama, nag-invest ako ng time, ng effort. Kasi for the first time in my life, yung mga training na natututunan ko dito, hindi ko siya nakukuha sa ibang part ng life ko. Like sa school ko, sa family ko. Hindi ko nakukuha kasi nga, dito, more on business na talaga. Reality na talaga eh. Paano nag-work tong sistema to? Kaya sabi ko, sige, hindi ako yung tipo ng distributor na kailangan pang pilitin. O, di ba, baka meron dito, mga pinilit pa ng upline, di ba? Binombard ka pa ng upline, okay lang yun. Ang importante, nandito ka. Pero doon ka mag-i-invest. Mag-invest ka ng time and effort into knowing how it works. Paano nag-work yung sistema. Kasi pag natutunan mo siya, doon ka mag-start, makita mo yung resulta na pinangako sa'yo nung prenesentan ka. Kaya ka nga nag-join. Nag-join ka ba dahil cute lang yung nag-present sa'yo? Diba? Nag-join ka ba dahil wala lang? Diba? Nag-join ka kasi may pinakita sa'yo na deep down in your mind, na-realize mo na baka pwede ring mangyari sa'yo. Now, yes, mangyayari siya sa'yo. You have to know how. Paano? Aaralin mo. Parang work, parang course, parang kung anumang trabaho mo ngayon. Lahat yan, nag-invest ka ng time and effort into knowing how to do that. Sa school din, ganun din. Tama? Eh di lalo na sa negosyo mo, lalo na sa pinasok mo, naglabas ka pa naman dito. Tama? Although may mga kapalit kang products, bawi ka na sa mga products, pero there's more. Kasi lahat ng mga uplines na mga nakikita nyo, lahat ng mga bumalik sa amin, imagine mo, lahat ng meron, may mga idol kayong mga uplines, may mga idol kayong mga uplines, di ba? Nakikita nyo lahat ng mga meron sila, lahat ng mga nakuha nila, lahat ng mga bagay na na-achieve nila, pero papaalala ko sa inyo, lahat ng yon nagsimula sa package na in-avail mo rin. Pare-parehas lang tayo ng in-avail, tama? Nag-avail ka ba ng package? Nag-avail din kami. May left and right ka ba? May left and right din kami, di ba? Nagte-training ka ba? Same lang din kami. Ibig sabihin, kung ano yung meron ka, yun lang din yung meron kami. Trinabaho lang.
Kaya nga yun eh, kaya sinasabi nila, ay wala namang kumikita na malaki dyan, wala nagiging successful. Eh kasi kung di lang gumagawa ng sistema eh. Gusto nila pagpasok, ay 100,000 agad, nag-drugs. Di ba? Para gusto mo, kita ka agad ng malaki, di ba? Gusto mo pala mabilis eh, di ba? Hindi ganun. Dito, from 5,000, from 2,000 na cheque, to 5,000, to 10,000 a week, to 15,000, 20, 30, 100,000, 200,000, may proseso habang gumagaling ka. Nagigets nyo na kung bakit kayo kailangan dito. So, wag ito yung titipirin nyo. Abs kasi nagugutom ako sa training eh. Abs kasi napupuyat ako sa training eh. Di ba? That's crazy. That's crazy kasi pag nakakarinig ako ng ganun, grabe naman to, ang lambot-lambot mo naman. Di ba? Parang ano mamamatay na. Di ba? Parang nagutom ka lang saglit eh. Di ba? Nainitan ka lang ng konti eh. Di ba? Ano ka lang eh, tawag dito. Nabuyat ka lang eh. Akala mo naman, sa labas ganun din. Sa labas, ganun din naman, na magugutom pa rin naman tayo, di ba? Maipit pa rin naman sa traffic, tama, mainit pa rin naman, di ba? Pero at least, yung pinaglalaban natin dito right now is bigger na, something bigger na. Hindi na to salary lang, something bigger. Tanong niyo sa akin kung ano yon? Life-changing opportunity na for us. Yun na yung nilalaban mo. Kaya, every time na nandito ka, tapos every time na tinatamad kang mag-effort or ganito, ganyan, you have to remember na sa labas, sometimes ang nilalaban natin is yung survival lang natin. Survival lang natin hanggang 15, survival natin hanggang 30. Sometimes pag nasa labas tayo, yun ang instinct natin eh, tama? Pero every time kasi na nandito ka, iba to eh. Ibang world to eh. Ang world na to is, ang pinaglalaban natin dito is pangarap mo na. Dreams mo na. Pagbabago na ng buhay mo. Mga wildest things na akala mo hindi mo na makukuha, pero dito kaya mo pa palang makuha. Kaya kami dedicated. Kaya nakikita nyo kung kung bakit kami nagsisipag ng bongga. Kasi nga, hindi namin siya nakita as survival. Nakita namin siya as, ito na yung chance ha, para magbago yung buhay at a very young age. Diba? Ito pa, gustong-gusto ko nag-training. Alam mo yung mga training ito, wala naman tong bayad eh. Pero ito yung isang bagay na hindi ko bibitiwan gawin eh. Mag-train, mag-bomb. Tanong niyo sa akin kung bakit. Kasi gusto ko laging napaparating sa mga tao yung mga bagay na natutunan ko towards my 10 years na ginagawa ko to at malaman nyo ng maaga. Kasi pag nalaman nyo siya ng maaga and in-apply nyo siya ng maaga, probably mas malaki pa yung magiging resulta nyo kesa sa amin. Kasi maaga mo nga natutunan yung mga natutunan ko along the way eh. Tama mali? And gusto ko yon. Huwag kayong mag-alala. Kami mga upline, hindi ka namin yun. Baka isisikreto ko itong mga details na to, itong mga kaalaman ko na to para, di ba? Walang ganun. Okay lang sa akin kung mas malaki, mas mabilis ka nagka-sports car. Mas mabilis kang nag-million dito. Mas mabilis ka nakapagpatayo ng bahay. Walang problema sa akin yun because yun nga eh. Yun nga yung maganda sa front row eh. Natutulungan mo na yung sarili mo pero nakakatulong ka pa sa ibang tao. Kaya siya fulfilling. Kaya siya ang hirap alisan. Kahit na kumikita na kami na malaki, ang dami na namin pwedeng ibang gawin, hindi namin siya maalisan. Tanong mo sa amin kung bakit? Dito kaya mong mag-reach ng tao para magbago yung buhay nila. Sa dami nyong yan. Sa dami nyong yan. Tama? Sa dami nyong yan. Imagine mo may isang tao dyan. Tama? May isang tao dyan na napabago mo yung buhay. That's way, way, way better. Tama? Than ikaw lang. Eh paano kung hindi lang isa? Paano kung lahat pala ng nakikinig right now? Ay, gets nyo ako? Kaya mahirap bitawan yung mga ganitong klaseng speakership kasi bayad or hindi. Kasi 10 years ago, nakaupo lang din ako dyan. Nakikinig ako sa speaker, mukha akong naligaw na bata, parang pinabili ka lang ng patis, di ka na bumalik. Di ba? Bigla ka na nag-networking, di ba? Nakaupo lang din ako dyan dati. Pero yung mga pinaka nakatulong sa akin into understanding and excelling, mag-excel sa business na to, is yung mga speakers. Now that I've done it, ngayon na nagawa ko siya, my turn. Tama? My turn para to pay it forward. At darating yung time, pag ikaw in-apply mo rin lahat ng mga natututunan mo sa training, at ikaw rin ang nag-excel dito at ang nag-succeed dito, it's going to be your turn na tumayo dito at makatulong naman sa ibang tao. Ikaw naman. Okay ba yan? Okay ba yun, guys? Pine-prepare ko lang kayo. Kasi maraming trainings ang tayo per weekend. Tayo, may Monday, may Tuesday, may mga iba't ibang days, tama? Pero wag na wag kayong manghihinayang umattend, lalo na pag ang pinaglalaban nyo na is hindi naman sahod. Ang pinaglalaban mo, pangarap mo, todo mo yan. Sa akin ganun eh. Hindi ko siya nakita as sahod. Nakita ko siya as my life-changing chance. Kasi nangyari sa iba eh. Nangyari kay Ogie eh. Pare-pares lang naman kaming anak ng Diyos. May mga di sumagot. Kaninong anak ka? Pare-parehas lang naman eh. Di ba? So, parang sabi ko, kung nagawa nila, saka matagal lang may proof. Paulit-ulit siya nagagawa. Just, malinaw to, na yung intro ko is every result, lahat ng sistema ng front row, lahat yung totoo. Tama? Lahat yung totoo, lahat yung nangyayari. Pero ang pinaka-bottom line is, you just have to know how to do it. It might take some time, pwedeng years, pwedeng time, it doesn't matter. Because sooner or later, basta seryoso ka, basta desidido ka, matututunan mo lang siya. Gets?
Nagkataon lang, 17 ako noon, blanco yung brain ko, di ba? Blanco yan, clean slate yan, wala akong pride. Wala akong pride, hindi ako maarte, hindi ako polluted ng corporate things pa. Wala pa eh. Tama, di pa nga ako nag-work nun eh. Nagkataon lang. Kaya siguro, nung time na yun, sunod lang ako ng sunod. Sunod, ganito, kinig. And then, na-realize ko, what will work for me? Gets? Walang pride, walang kahit ano. Kasi minsan yun ang nakaka-inhibit eh. Sa mga nakaka-inhibit yun eh. Pero anyways, madidiscuss ko naman yan. Nire-ready ko lang kayo, okay? Yun, sa preparation na yun. So, if ever may mga questions kayo at the middle, pwede kayong magtanong. Para maayos yung kwentuhan natin. Okay ba yun? Pwede kayong makinig, pwede kayong magtanong, pwede kayong mag-question. In the middle, walang problema. Okay? Okay. Ngayon, hindi ko alam kung hanggang saan na-discuss ni Jello. Tapos Jello nyo, di ba? Ni Sir Jello kanina dito. Ano ba mga tinapik na ni Jello dito? Buong buhay niya, nag-MMK na ba siya dito? Ano na? Ay, paano na siya na-invite and everything, di ba? Pero anyways, yun siya, di ba? Lahat tayo dito, kanya-kanya ng way kung paano na-invite. Hindi ko na yun iisa-isahin. Diyos ko naman, di ba? Alam nyo na kung paano kayo na-invite, tama? Pero naniniwala ba kayo sa destiny? Naniniwala kayo ng lahat na nakaupo ka dyan, hindi yan dahil aksidente? Nakaupo yan because it's going to lead you somewhere. Depende sa mga magiging desisyon mo sa araw na to. Tama? Kasi lahat ng bagay na naging desisyon mo sa past, yun yung reason kung bakit nandiyan ka ngayon. Kasi isang desisyon lang, ibahin mo from the past, baka hindi tayo nagkikita right now. Parang sa akin, kung hindi ako nag-PLM, baka hindi ako doon na-invite. Kaya ako na-invite kasi nag-aaral ako sa PLM, tama? Nag-nursing ako. Isa lang doon ibahin ko, baka hindi na ako na-invite. So everything happens for a reason, tama? Kaya nakaupo ka dyan ngayon for a reason. Lahat tayo, binibigyan ng tsansa. It's up to us kung paano natin siya gagamitin. 10 years ago, lahat ng mga kabatch ko, pag nagtitraining ako, nakaupo kami dyan, tama? Nakaupo kami dyan, nakikinig, lahat kami may tsansang maging top earner. Lahat kami may tsansang maging millionaires club, makabili ng sports car, mag-travel, magkaroon ng mga sarili negosyo. Lahat kaming nakikinig 10 years ago, and lahat kami binigyan ng tsansa. It's only up to us kung paano namin siya i-grab. Tama? Kaya ganun din kayo. Kikinig kayo ngayon dito, malala. At yung kung ano yung alam nyo, alam din ng katabi nyo. Tama? Kasi, hello, general to, tama? Pero it's up to you kung paano mo siya gagamitin. Basta one thing is for sure, lahat ng pinangako, lahat ng resultang meron sa inyo, ay pinakita sa inyo, lahat yun legit. It's up to you kung paano mo siya gagamitin. Iba tayo ng grupo, pero under tayo ng isang kumpanya. Magtutulungan tayong lahat. Okay lang ba yun? Matcha. Okay, guys? Okay. So, maraming reason kung bakit kailangan mong gawin yung kumpanya. Tama? Kailangan mong gawin tong negosyong to. Kanya-kanya yan eh. Tama? Pero kailangan ko yung cellphone ko. Kasi kapag hindi ko nadala yung cellphone ko at hindi ko binasa yung notes ko, aabot tayo hanggang bukas. Sa dami ng gusto kong sabihin. Okay lang ba yun hanggang bukas? Yung iba naniniko na, huy, hanggang bukas na. Joke lang. Siyempre naman, 10 years ko na itong ginagawa. Masyado na ako marami. Hindi tayo matatapos pag kinausap mo ako ng about sa company. Tama? Pero masyado na marami. Okay? So, lahat tayo, kapag naging part tayo ng front row, lahat tayo, magkakaroon tayo ng sarili-sarili nating reason kung bakit mo siya itutuloy. Pero tandaan nyo tong tatlong letra na to. Ano to? Kasi, ito yung magiging pinakagasolina nyo para makarating kung saan nyo gusto makarating. Yung front row, yung front row, parang ito yung sasakyan. Ito yung sasakyan, tama? Meron ka ng vehicle. Papunta sa goals mo, papunta sa kung gusto magbago yung buhay mo, kung saan mo gusto makarating, tama? Pagdating sa pagbabago ng buhay mo, siya yung sasakyan. What will fuel you? What will push you? What will motivate you? Para ituloy-tuloy siya, aralin siya, gawin siya ng tama, seryosohin siya, di ba? Talagang maging desidido talaga dito. What will? Yung why mo. Ano yung why? Yung reason mo kung bakit mo siya ginagawa. Kasi tandaan nyo, sa buhay, kung paano mo siya gagawin, the how, etong how, paano? Paano gawin? Natututunan yan. Tama, ito natututunan yan. Basta yung why mo, enough. Lahat kaya mong gawin, basta enough yung why mo. Kaya nga minsan magtataka ka, bakit may mga tao na nagagawa nilang, di ba minsan pag may OFW ka ng mga kamag-anak, grabe, baby pa yung anak niya, paano niya nagawang iwan? How? Paano niya nagawang iwan mag-abroad at magtrabaho doon? Paano niya nagawa yun? Paano? Tanungin mo kung bakit. Kasi single mom siya, pag hindi siya nag-abroad, hindi niya mabibigyan ng magandang buhay yung anak niya. Nagigets niyo yung point ko? Yung how-matic yan. Katawan natin yan eh. Yung katawan mo, solid yan. Di ba? Susunod lang yan kung anong iniisip mo din talaga. Di ba? Parang vehicle mo lang din talaga yan. Yung how yun. Madalimatic yan. You just have to know kung bakit mo siya ginagawa. Sa akin, that time nun, mas malalim na. Kaya si Jello, di ba, nagsasabi siya, nagsudyate siya, ganito, ganyan. Sa akin, hindi naman malalim, sobra yung why ko eh. Hindi rin naman kailangan pang MMK lagi yung why mo eh, di ba? Pero yung reason kung bakit ko din talaga siya ginagawa, it's because ang hirap, sa Pilipinas, ang sarap mamuhay. Sa Pinas, ang sarap tumira. Ang sarap mamuhay sa Pinas. Given na may pera ka.
Sa Pinas, ang sarap mamuhay basta may pera ka. Pero hell din yung magiging buhay mo dito pag ito ang problema mo. Wali. Sarap mabuhay sa Pinas, ganda ng bansa natin, ha? Tropical country tayo, dinadayo nga tayo, eh. Di ba? Pinupuntahan tayo ng mga mapepera, di ba, ng mga bansang mas mayayaman pa kaysa sa atin. For our country, for our resources, dahil sa mga ugali natin, tama? Because ang sarap tumira sa Pinas, given may pera ka. Pag hindi, susumpain mo dito, di ba? Talagang inconvenient kung inconvenient, mali. Yun yung motivator ko. Ang hindi mo kailangan laliman. Para sa akin, ang hirap maging mahirap. Ang hirap ng walang pera. Yun mostly pag-aawayan, tama? Kaya if ever man, masolusyonan yung problema sa pera, hindi mo mawawala lahat ng problema ko sa mundo, pero malaki na yung mababawas. Pag nagkasakit, may pampaospital. Pag gusto mag-travel, makakapag-travel. Pag gusto ng bahay, makakabili. Pag pagod na mag-commute, nakakapagsasakyan. Hindi malalim yung why ko. Ang why ko lang, mahirap maging hirap. Ang hirap ng walang pera sa Pinas. Wag mo na, yung iba, di ba, malalim yung why mo. Di ba, kailangan ko po ng pantisyon pang-aral para malalap ko po yung gamot sa cancer ng nanay ko. Ang lalim, tama mali. Alam ko lang na mahirap. Ang mahirap na pumunta ng mall, yung may nagustuhan kang damit. Kabi, kaganda na to. Tingnan mo ng presyo. Wala bang pula niyan? Nakita mo, ang ganda ng sapatos mo. Ang ganda naman ng sapatos ito, pagtingin mo. Ang pangit ng sintas, no? Hindi maganda, no? Ang aga ko naintindihan yun. Diba? Nakapag wala, tapos may nagkasakit, nag-emergency, mangutang ka. That's not a nice life. Tama? And hindi ko lang siya iniisip para sa akin. Iniisip ko, kung magkaka-family ako, di ba, in the future, ay ako na paulit yun sa kanya. Di ba? Paulit ko pa. Again, yun yung naging reason ko. Ang sarap mamuhay sa Pinas. Hindi ako nagpaplanong mag-migrate. Ang sarap sa Pinas. Basta may pera ka. Yun lang. Tama? Naging reason ko. Ngayon, dapat ang nagiging solusyon ko dyan, abroad. Mali. Ang solusyon ko dyan, abroad. Ngayon, kung meron naman pala opportunity dito na kaya kong kumita ng malaki, kasi laki, nakikitain ko abroad, pero nandito ako, kasama ko yung pamilya ko, bakit naman hindi? Walang time in, walang time out. Tama? Ikaw yung boss. Tama? Yung laki ng pera mo, kung kailan kakikita ng malaki, tama? Kung gaano siya kalaki, nakadepende din sa'yo. Hindi nakadepende sa kung gaano ka na lang talaga kagaling. Kasi minsan, pag corporate, ang dami kong members na nagtatrabaho, sobrang, sa akin sila naglalabas ng hinana, hindi ko alam kung feeling nila, naiintindihan ko, hindi na nga ako nakapag-work, diba? Siguro naglalabas lang ng sama ng loob sa akin, na 10 years na ako sa kumpanya, ayaw pa akong i-promote. Magaling naman ako in everything, diba? Ganyan. Kasi, hindi mo naman kontrolado yun eh, diba? Hindi ka naman pwede pumunta doon, boss, parang medyo tumatagal na ako dito Baka gusto mo naman ako i-promote. Ganun ba yun? Ulang sahod, inflation Tama mali. 5 years ka na, 10 years ka na. Ulang na tama? Kasi yun yung trabaho mo, hirap naman mag-resign, nahanap ka ulit bagong trabaho, tama mali. Pwede ka punta office? Boss, parang yung kinikita, hindi na sapat Dagdagan mo naman konti. Pwede ba yun? Most probably, bukas wala ka ng trabaho. Pinalitan ka na. That doesn't mean it's bad. Pero pag nandito, that doesn't mean it's bad kasi nag-work pa rin siya Gets? Nag-work pa rin siya Sinasabi ko lang na dito may mga advantages Hindi mo kailangan mag-time in, mag-time out. Ikaw nga Ikaw nga nasusunod dito Mga packages mo, tama kung anong ibebenta mo, di ba, everything. Kaya mas may freedom. Kaya marami akong mga members dito. Abroad, umuwi talaga sila dito. Para mag-network na lang. Kasi parehas yung kikitain, pero mas may freedom. Mas kaya mo gumalaw. And para sa akin, lalo na pag nagmamature ka na, mas vina-value mo na yun Vina-value mo na yung time mo. Vina-value mo na yung freedom mo. Siyempre, pag bagets ka pa, kahit magpakamatay ka kaka-work, okay lang sa'yo kasi okay lang yan. Kahit lang na kayo, di ba? Pero pag nagmamature ka na, mapapaisip ka na Sabi ko, shit, parang nabubulok na ako sa Maynila Parang hindi pa ako nakakarating ng Boracay Parang dito na ba ako nagigets nyo? So parang vina-value mo na, tama? Pero dito, meron ka nun. I'm not saying na even mo, yung work mo. No, pwede mo pagsabayin Seryosohin mo to Mas seryosohin mo to. Tanong mo sa akin kung bakit. Baka yung ginagawa mo ngayon, you're doing it for a living. Yung gagawin mo dito, you're doing it for your dreams. Magkaiba. Magkalayo. Baka lang na what you're doing sa labas is for you to survive the 15, the 30, the monthly. Pero what you're doing in front row, para magbago na yung buhay mo tsaka yung pamilya mo. Para pag nagkaanak ka, kaya niyang mag-college, mami, gusto ko magpiloto. Ang sagot mo sa kanya, hindi kaya ba natin? Hindi ganon. Ang sasabihin mo sa kanya, ilang beses mo gusto magpiloto? Ilang beses mo gusto mag-doktor? May access ka na, tama? Yun, sa akin yun. Kasi nung time na yun, sabi ko, same Magkano ang basic ngayon? Magkano ang basic ngayon? 610. Galit pa yan. Yung 10 piso ayaw pa ibigay. Galit pa yan. 610. Tama? Tell me if I'm right.
Sa akin lang to. 600 day, ilang oras? Pag nag-work ako sa labas, probably, pag nagsisimula pa lang ako, ito basic ko, tama? Pagandahin natin. 1,000 per day, maganda na ba? Ganda na, tama? 1,000 per day. Pero most unlikely nangyayari yan, tama? Pero sige, pagandahin natin yung sitwasyon. 1,000 per day. Tama? Hindi na masama. Hindi masama magtrabaho, tama? Pero correct me if I'm wrong. Sa akin lang to. Yung 1,000 na 8 hours kong pagtatrabahuhan, pag ginawa ko yung front row, kayang-kaya ko kumita ng 1,000 sa loob ng isang araw, pero hindi naman ako aabot ng 8 hours. Aralin ko siya, aralin ko yung products, aralin ko yung sistema, kaya kong kumita ng 1,000 nang hindi ako umaabot ng 8 hours. Value time? Value effort, yes. Kasi pag nagmamature ka, nag-value na siya sa'yo. Nag-value na yung health mo. Nag-value na yung pagod mo. Gusto mo, bayad ka na sa puyat mo and everything. Tama? Kaya walang masama. Lilinawin ko. Walang masama ang kumikita ng 600, 500, 400, or 100 per day. Walang masama doon. Basta marangal mo yan kinikita. Tama, mali? Pero if you can do it, if you can earn 1,000, 2,000, 3,000, na hindi ka nag-spend ng 8, 12 hours sa loob ng isang araw, why not? Nako-conserve mo yung energy mo. More time for family. More time para for the things that you want. Passion, hobbies. Kasi di ba nabubuhay ka para magtrabaho, nagtatrabaho ka para sa buhay mo, tama? Di ba, nagtatrabaho, nag-work, nag-network, tama? Para sa buhay mo. Pero papaalala ko sa'yo, hindi ka nabuhay para magtrabaho lang. Meron pa tayong ibang pwedeng gawin sa life natin, tama? Malaking advantage. Kaya hindi ko na matanggap. Hindi ko na matanggap, for example, alis ako front row. Pera na ako. O sige, malaki sahod mo, 2,000 per day. Laki, no? Sahod ko, pera na ako, 2,000 per day. Hindi na tanggapin yan. Sasabi mo. Aralin ko to. Kaya ko kitain yan. Kaya ko kitain yan, hindi naman ako abot ng isang araw dyan. Naintindihan niyo yung value niya na nabigay niya sa akin. More time, and kaya rin ibigay sa inyo. Again, that doesn't mean na masama mag-work or hindi nag-value. No, pinapakita ko lang sa inyo na pare-parehas lang tayong 24 hours ang isang araw. Pare-parehas lang tayong ganun. Pero why do people earn more? Pare-parehas naman tayong 24 hours per day. Nakikita nila. May mga other opportunities that could give us more in a short period of time kung ikukumpara mo naman. Ngayon, hindi ko sinasabi, wag na magtrabaho lahat. Ito na lang gawin nating lahat. Bumagsak naman yung ekonomiya, di ba? Hindi kasi choice mo siya Tama, mali? And not all people is going to understand that. Because some people, okay na sila sa 600 per day, and that's okay. Okay ka na ba sa 500 per day? Wala problema. Hindi ka ba bigger dreams? You don't have big dreams? Walang problema. Pero kung ikaw yung tao na katulad ko, katulad ng upline na iniidolo mo, ang gusto natin bigger things for us and for our family, merong paraan, Mag-front row ka na. Okay lang maging simple yung buhay mo, nagmamatter pa rin yun, tama? But if you're like me, di ba? If you're like your uplines, di ba, na big dreamers talaga yan, meron ka na nito. Ha? Yung kikitain mo for the next, sabihin natin yung 1 month, tama? Magkano ang 30,000 yan tama? Yampit natin 30,000 yan per month, tama? Yan, di ba? Big money versus small money yan Ano ang mas malaki? Yung 40 million ngayon o yung 40 million 40 years from now? Sige nga, bigyan kita 40 million ngayon. Walang walang tinta. Ano to, game ba to? Uhulaan ko kung alin yung may tinta. Susulat ko 1 million. Ganun ba yun? Di ba may ganung game dati? Bigyan kita. Ano mas malaki? 40M now? 40M 10 years from now. Ano gusto mo? Ano gusto mo? Bakit? Ba't gusto mo yung 40 million ngayon Bakit? Kasi inflation? Kasi mas may value siya ngayon? Kasi tataas yung bilihin? Tama? Okay, so kung pwede mo kitain yung malaking income ng mas maaga, hindi ba yun better for you? Better for us? Kasi kaya naman talaga kitain ng 40 million kahit hindi ka mag-front row 1 million. Kaya naman talaga, nag-agree kayo? Kaya kitain ng 1 million kahit hindi front row? Ang 2 million kaya kitain kahit hindi front row? 10 million kaya kitain kahit hindi front row? Yes! Yes! It would be unfair for me na sabihin na ito lang yung opportunity na kayang magpakita ng 10 milyon. No! Marami din sa labas. Ang question na tatanungin mo is when. Agree? Because marami ding opportunity. Tanungin mo when. When? Dito, nakikita mo, nakinita siya ng mga 20s. Tama? Nakikita siya ng mga mas bata. Tama? Why not? Ngayon, kung mas mature ka sa akin, nung nag-join ka, I joined 17 years old Tama, mali? Kung nag-join ka na mas mature ka sa akin, trust me when I say, mas kaya mo to. Mas kaya mo to. Mas magaling ka sa akin. Mas eager nga lang ako nung time na yon, hindi nga lang ako ma-pride, tama? Willing nga lang ako matuto, masipag ako, tama? Hindi na ako nagda-doubt, hindi ako nag-overthink. Bagit wala pa naman ako masyado pag-iisip nun di ba?
Yun ang advantage ko. Pero kung talagang mag-focus ka, you're going to do it right. Sa lahat ng mga nag-join nang hindi ka naman 17, nag-work ka na, may family ka na nung naging parte ng front row, nag-abroad ka na, trust me when I say, mas magaling ka sa akin. Mas malaki ang advantage mo. Mas mature ka na nung pinasok mo to Ang dami kong sablay dito because I entered here ng sobrang bata pa. Of course, ang dami kong sablay. Tama? Na yung mga sablay na yun, probably, sa mga hindi ko kaedad pumasok dito, hindi mo na siya magagawa kasi mas mature ka na nung pumasok ka sa akin. Agree? Pero meron ka ng opportunity. You have to think about kung bakit mo siya gagawin. Kaya mong kumita ng malaki sa labas. Kaya mo, kahit hindi front row. Kailan ang tanong? Dito, kaya namin sabihin sa'yo kung kailan. Basta you will do this right. Yun nga ang lagi namin sinasabi. In order for you para maging top earner dito, you only need 3 months. Alam nyo ba yun? Na ang 3 months, every 3 months, nagkakaroon ng bagong phase ang buhay ng mga tao. Dito, time and time again, lagi namin napapatunayan na ang tao, kapag dito sa front row, ang distributor, 3 months siyang seryoso, 3 months siyang dedicated, ginagawa niya lahat ng mga kailangan niyang gawin, mga dapat niyang gawin. 3 buwan, tapos top earner. Sino youngest natin top earner ngayon? 6 months lang nag-millionaires club. Sila smart yata yun. Meron ba? Di ba meron? 6 months. Kaya kitain sa labas, ang 1 million. Pero kung kaya naman pala ng 6 months or mas mababa pa, bakit hindi? Para sa mga big dreamers. Tapos kami mga big dreamers dito, gusto mo talaga, you want better, bigger life for your family. You're in the right place. Kung gusto mo ng normal, di ba yung mga sakto lang, hindi yan masama. Pero this is not the place for you. I'm not saying that to hurt you, pero I'm saying that na kaya mo din kitain to. Kung normal lang, kung sakto lang, pwede naman sa labas. Tama? Pero dito kaya mo rin kumita ng extraordinarily. Kaya perfect yung mga big dreamers, tama? Kasi dito, wow, ito rin chance ako, tama? Oh. Okay? Natututunan ba kayo? Kaya, sa lahat ng mga nag-work, sa lahat ng mga nag-aaral, huwag mo iwan. No. Especially yung mga nag-aaral. Don't do it. Okay? Mga nag-aaral, tapos kami na nag-aaral. Nag-aaral kang matino, mag-aaral ka. Tanungin mo sa akin kung bakit. Kaya mong isabay. Kaya mo isabay. Not unless, teka lang, with every rule, there's an exemption. Tama? Not unless, ikaw yung tipo ng estudyante na before mo pa nakilala yung front row, balagbag ka na sa school. Pinag-aaral ka, nagbibilyar ka, yung tuition mo, di mo pinapasok. Ngayon, kung ikaw yung klase ng ganong estudyante, tigil mo na yan. Sinasayang mo yung pera ng nanay, tatay mo. Before mo pa nakilala front row, ha? Before mo pa nakilala yung front row, balagbag ka na talaga. Repeater ka 3 times, 4 times, tigil mo. Mag-triads ka dito. Mag-networking tayo. Gets? Pero kung nagpumasok ka dito, nag-aaral kang matino, pinag-aaral kang matino, hindi ka naman bumabagsak, okay ka naman, huwag naman iwan. You're good. Tuloy mo yan. Gets? Kaya mo isabay yan. Nag-work nga, kaya ito isabay Kaya mo yan. Di bali ng puyat. Di ka naman habang buhay puyat. Bakit? Pag napuyat ka ba isang linggo ka rin matutulog? As puyat na ako kasi sa front row, isang linggo. Sige, di ba may ganun na tayo sa Hell Week, tapos titraining ka pa sa front row, may invite ka pa, grabe, isang linggo na akong puyat, mukhang kailangan ko lang hindi mag-aral. Napuyat ka lang 1 week, tulog ka isang araw, okay na yan. Okay sa mga estudyante, malinaw ba yan? Oo. Malinaw naman yun di ba? Kaya mo ba sa'yo, tinatamad ka lang Ayaw mo lang, ginagawa mong escape to O ganun, di ba? Aral ka. Sa mga nag-work, taas kamay, nag-work? O may iwan? As of now. As of now, kasi swerte ka Yung mga nag-work as of now, meron kang sahod, tama? Ikaw yung, pero estudyante, baon tama? Baon. Swerte kayo Swerte yan. Bakit kung gagamitin nyo ng tama? Mapapagod ka nga lang, pero okay lang. Hindi naman habang buhay pagod Sabay mo lang, hanggat kaya pa. Sooner or later naman makakapili ka na ng isa First of now, pwede mo pa namang isabay, tama? Pero lahat tayo, sa mga nag-work, sa mga estudyante may baon. Tama mali? Di baon. Sa mga nag-work, meron kang sahod, tama? Ibig sabihin, lahat ng chinicheki mo, natatabi mo. Nakakapag-ipon ka agad, unlike sa amin. Nung time namin kung ano chikehin namin, yun yung ginagastos namin. Mas matagal, tama mali. Ikaw, meron kang baon, meron kang sahod, wag muna, kahit pikon na pikon ka na sa boss mo. Mukha nito, pikon na talaga to di ba? Meron naman ako ibang opportunity. Kahit pikon na pikon ka na sa mga workmate mo, mga marites. Hanggat kaya pa. Ano mo pa? Kaya pa ng oras mo tama? Pero sa mga nag-work, eventually, lalaki yung grupo mo.
Tama? Left and right mo, lalaki. Yung kinikita mo ng kinsenas dyan, kaya nang kitain ng isang linggo dito. Pag ganung level na, isip-isip ka na. Pag ganun na, okay, sige, makapag-isip-isip ka na yung kinikita mo ng isang buwan. Kaya mo na dito ng isang linggo. Pwede ka na mag-decide. Tama? Pero as of now, take all the advantage. Advantage is may sahod ka. May baon ka. Lahat ng chechekehin mo dito, savings. May ipon ka. Naintindihan niyo ako? Sa mga tambay, ganun talagang buhay. Kahit kayo ha? Hataw tayo. Ha? Hataw tayo, ha? Mga alam pinagkakabalan dyan, ha? Di ba? O, hataw, kayod, ha? Mahirap ang buhay, ha? Ito lang pinagkakabalahan mo. Seryosohin mo na. Okay ba yan? May natututunan kayo? Okay. Parang ano, ha? Okay, natutunan kayo? Gana natin dito. Yun, yung naka sa akin yan. Advice tayo kasi nakikita ko halo-halo. Tandaan nyo, ang front row wala sa edad. Okay ba yun? Wala sa edad, wala sa profession na pumasok ka. Please, don't be insecure. Or feeling mo, ay hindi, pang ano lang yan, pang mga nag-work lang yan. Ay, pang mga mas mature na yan. Ay, pang mas mga bagets na yan. No, success doesn't have an age. Yung opportunity na to doesn't have an age. Siguro sa work, kasi doon may limit kung hanggang kailan ka lang pwede mag-apply eh. Tama? May preference na sila. Mas preferred na nila yung mas bata sa'yo. Tama? Mas preferred na nila yung may experience kaya sa'yo. May preference. Tama? Dito nga wala eh, di ba? Dito walang age. Walang background, mayaman, privilege, di ba? Anong age, anong nag-aaral ba, nag-work? Wala nga eh. Dito, success doesn't have an age. Doesn't matter. Kasi, di ba? O kahit sino isama sa akin, nung time na yun, kasi mga kasama ko nag-work, kasabayan ko umataw, nag-work, tapos ako lang yung parang batang estudyante doon, I don't mind. I'm doing front row para sa akin, tsaka sa pamilya ko, tama? I don't mind. Kaya ko naman makisama, buhay naman, pakipakisama lang eh, tama mali? Oh, so kung sa circle mo, ikaw lang nag-work, ikaw lang estudyante, or ikaw lang yung ganito, doesn't matter. You're doing it para sa'yo naman, kaya ka naman nag-front row, di ba? Yun siya, tama? So wala siya. Halo-halo kasi nakikita ko, minsan kasi pag nag-train ako, naka-solid na estudyante lang, di ba? Naka-solid na worker lang dito, wala, halo-halo eh, tama? May mga magulang na dito, may mga single pa, may mga girlfriend, may mga boyfriend, halo-halo. Kaya nga pinapaintindi ko sa'yo, wala dun yun. Sa labas siguro, magmamatter siya. Dito hindi siya nagmamatter, okay? We all have a fair chance. Masarap ba yun? Fair chance lang tayo lahat, okay? We just have to use our time right. Hindi sa dami ng oras na binibigay mo dito, sa quality ng trabaho mo. May 24 hours ka nga, may 12 hours ka nga dito, full-time ka nga dito, wala ka namang invite, daig ka pa nung nag-part-time na 4 hours lang nandito, limadala. It's not about sa dami ng time. Sa quality ng time. Sa quality ng trabaho mo. 4 hours ka lang, 6 hours ka lang nandito. Pero may pay-in kang dala-dala, tapos may 4 ka pang dala-dalang invite, uuwi ka, may package sales ka pa. Daig na daig mo pa yung 12 hours, tapos nag-ML lang dito. Titikong ipapalamig lang sa aircon. Diba? Yun yung reason kung bakit ayoko rin ng basta-basta nagpo-full time. Kasi baka hindi mo kaya hawakan yung oras mo eh. Baka mamaya pag nag-full time ka, mas madami imbis na dumami yung oras mo sa hataw, dumami yung oras mo sa tulog. O, diba? Kayang-kayang isabay. Lalo sa mga bago. Okay ba yun? Huwag ka mag-alala, may breaking point yan. May breaking point yan kung kailan ka mag-full time. May lalabas at lalabas siya. Pero hanggat kaya pa, do it. Sayang sahod. Sayang baon. Pang-upgrade. Pang second account, pang third account, may back pay pa yan, tama? May bonus yan. Pang ano, kaya pa yan. Okay ba yan? May yan? Okay, may natutunan? Okay, yun siya. Okay ba yung intro natin? Intro natin yan. Okay ba yung intro natin? Ayan. Okay, intro natin. More kayo dyan. Nababalita ako yung iba sa inyo, umiiyak pag gutom, nagugutom lang eh. Hindi lang nakakain ng mamon eh, nababalitaan ko eh. Tapos may umiyak sa training kasi nagutom na. Grabe naman yun. Konting tagas ng ano naman. Tagas ng heart. Ang harap yung naglalaban mo eh. Diba? Babago buhay eh. Ito naman eh. Magbabago buhay, takot mapagod eh. At pag-gutom eh. Huwag ka mag-alala, hindi ka papapayat. Hindi ka papapayat niyan. Malilipasan ka na ng gutom, hindi ka papayat. Baong ka snack, di ba? Sa mga acidic, di ba? Okay? Medyo mas strong. Kailangan medyo mas ano tayo ngayon. Medyo pang girahan kapag, alam mo yun, lumalaban ka for your dreams. Pag hindi ka lumaki, na binigay sa'yo yung mga bagay na gusto mong makuha sa buhay, you have to fight for it. Now, if you have to fight for it, kailangan ba maging matatag ka? Kailangan ba maging malakas ka? Exactly. So, hindi pwedeng konting rejection, iyak. Diba? Konting pagod, quit na. Diba? You're fighting for your dreams, you're not fighting for a living. Kasi if you're fighting for a living, pag nabuisit ka sa boss mo, resign na tayo. Pangit nito, alam mo, lang yung trabaho. Oh, doon lang yun. Tapos, living eh. Tama? Pero ito hindi. Kaya ibigay nito dreams. Whatever bato mo sa akin, ano ko yan? Kasi minilalaban ka eh. Tama? So you really have to think, if you're doing front row for a living, or you're doing front row for your dreams. You have to figure this out ngayon pa lang.
Kasi dyan nakadepende yung mga galaw mo. Okay? Ngayon, ito na. Second part na tayo. Okay lang, second part na tayo? Ito ang pinaka nagiging hindrance. Isa sa mga pinakamalaki na hindrance. At sigurado ako, pag bago ka palang nagne-network, kahit gitna nga kahit nga matagal na isa to sa magiging pinaka-problema mo. Or hindi ang problema, magiging pinaka-hadlang. Or isa sa mga nagiging common, di ba? Common na problem, common na nagiging issue kapag bago ka palang nagne-network. Gusto malaman kung ano? Ang walang katapusan na. Ang walang katapusan na. Tama ba? Fear and doubt. Ano ang fear? Sa Tagalog? Takot. Ano sa Tagalog ang doubt? Duda. Fear and doubt saan? Unang-una, again etong fear and doubt, eto ang isa, common. Ito na talaga, pag bago ka, nasa gitna ka, haharapin mo talaga yan Ito ang common nagiging issue ng mga bago Bago, gitna, matagal. Fear and doubt. Takot at duda. Fear and doubt saan? Fear and doubt, una, sarili mo. Takot kang mag-try ng bago. Takot ka na kung anong pwede mo pang gawin. Komportable, we all live. Tandaan nyo, lahat tayo nagtatrive sa comfort zone natin. Mas madaling mapunta sa comfort zone, tama? Now, if you're going to try something new, you're going to experience new things talaga. Hindi ka nare-reject dati. Try something new, may chance ma-reject ka talaga. Ito yung mga unang hanapin mo, fear and doubt sa sarili mo. Tama? Kaya ko ba? Totoo ba itong pinasok ko? Mangyayari ba talaga sa akin to? Hala, may mga umaayaw na. Hala, may mga nagagalit na sa akin kasi hindi sila nag-join, kasi in-invite ko sila. Sabi ko, magkakape lang kami. Nag-work ba talaga to? Magkakakotse ba talaga ako? May mangyayari ba talaga sa akin dito? Kahit hindi kita pataasin ng kamay, kahit hindi kita pataasin ng kamay, alam ko na meron sa inyo nag-iisip ng ganon. Nag-isip ka ng ganon, na itanong mo, ano ba tong pinasok ko? Sayang lang ba yung pera ko dito? Totoo kaya yung mga pinagsasabi nila? Totoo kaya yung milyon? Baka mamaya hindi ko na mabawi. Fear and doubt, takot and duda, pinakamadaling solusyon. Gusto mo malaman kung ano? Ang fear and doubt, ang takot at duda, hindi nabubuhay kapag marami kang alam. Nakakatakot at nakakaduda ang isang bagay pag hindi mo alam. Tama? Magda-doubt at matatakot ka sa isang tao, tingnan natin sa tao matatakot at magdududa ka sa isang tao pag hindi mo siya kilala. Tama? Same. Yung fear and doubt at mga duda mo dito, takot at duda mo dito, kaya lang siya nagpo-foster sa isip mo, kaya siya nag-grow sa isip mo, kasi kulang ka pa sa kaalaman dun sa pinasok mo. The more na mas nakikilala mo yung opportunity pinasok mo, the more na mas nagiging confident ka kung paano mo siya haharapin at kung paano mo siya ipe-present. Kaya napapansin mo kami mga apply, kakapal ng mukha namin mag-invite. Di ba kami nahihiya? Di ba kami natakot? Ano mo sa akin kung bakit? Kilala namin tong kumpanyang to Alam namin na talagang nag-work siya. Alam namin mabait yung mga owners, talagang magagaling. Alam namin may plano. We know. Ang kalaban ng fear and doubt, knowledge. Knowledge. The more na mas marami kang alam, hindi mag-foster yan. Hindi yan mag-grow. If you know the truth, agree kayo doon? Kumikita ba talaga si Upline? Ba't di mo tanungin? Ba't di mo tignan? Tama mali. Sa kanila ba talaga yung mga sasakyan? Ba't di mo tanungin si Kuya Sam? Di ba? Sir Sam, ba't di mo tanungin? Di ba? Ba't di ka mag-interview? Do your research, tama? Bakit tumagal? Totoo ba yung mga awards natin? Do your research. Tama? Pero hindi mo na nga kailangan lumayo. Tanong mo sa akin kung bakit. O attend ka na lang ng mga training para mas makilala mo yung opportunity yung pinasok mo. Doon ka na lumayo. Tama mali. And the more na uma-attend ka ng mga training, the more na mas natututunan mo yung negosyong to, the more na mas nakikilala mo, the more na hindi na siya nag-grow sa'yo. Tama? Fear about sa sarili. Kasi ba, yung confidence sa sarili, tama? Mabibuild din yan dito Yung takot mo, about sa sarili mo, yung confidence mo, kaya mo mapataas yan dito Ang dami-dami nating members, ang dami-dami nating distributors, na nung pumasok dito, halos di mo mapagsalita Pero ngayon, speakers. Pero ngayon, ang gagaling mag-present. Pero ngayon, mga top earners, PWD nga Si Jonice. Kung sino man may fear and doubt, dapat nga siya yun Kasi technically, siya yung may disadvantage. Technically, tama? Kasi kinukonsider natin siyang PWD, tama? Pero the more na nakita niya na ang negosyong to hindi nagdi-discriminate. Walang pakialam doon, PWD ka. Kung, diba, kung mas bata ka, sanda ka, anong edad mo, doon niya na-realize, diba? The more na mas nakilala niya na kung ano yung nagagawa ng super normal na tao, kaya rin niya. Kasi knowledge Ano kalaban ng fear and doubt? Knowledge, pag may alam ka. Kaya every time na naisip mo yan, may takot ka, may duda ka, kausapin mo yung upline mo na mas may alam kesa sa'yo kasi mapapaliwanag niya sa'yo.
Kaya very important yung connected ka sa mga uplines mo. Connected ba kayo sa mga uplines nyo? O yung ikaw yung pag nag-chat si upline, hindi ka nag-reply. Nag-reply ka ba pag nag-chat si upline? O, biglang humina. Ang naririnig ko na yung mga reklamo ng mga uplines of din. Connected ka dapat. Kasi tandaan mo, yung upline mo, yan yung pinaka makakatulong sa'yo, maintindihan mo yung negosyo, and kung paano ka mag-workout dito. Kami mga trainer, kami mga yan, mga tuturo and everything. Of course, tutulungan ka namin, tama? Pero trust me when I say, ang pinakakampi mo dito, yung upline mo talaga directly sa grupo mo. Kasi sila kasama mo araw-araw tama? Kasama mo kami tuwing training, pero sila kasama mo sila araw-araw, tama? Tsaka di lang naman is-upline mo. Madami yan mali. May upline na nag-invite sa'yo, tama? May nag-invite sa'yo. Sabihin natin, this is you, tama? May upline na nag-invite sa'yo. Dulo na ba to? Meron pa yan may upline pa siya So, hindi mo to trip, akit ka. Naging active to? Meron pa? Meron pa. Hanggang makarating ka kay Ate J, kay F. Janet, kay F. Steve, F. Chard, sa owners. Marami pa yan. Hindi ka maubusan. You just have, hindi porket hindi kayo okay nito, ayoko na. Tanga ng upline ko Parang hindi ko makasundo, di ba? Wala na, tapos na pangarap mo. Kasi ito ka Kasi itong upline mo, di mo makasundo Wala na, tapos na, quit na, busit ka na May isa pa yung upline, tama mali. Go up. Di pa rin? Meron pa? Go up. Go up. The same way na hindi perfecto ka, hindi rin perfecto lahat. You just have to find what's work for you. Ganun talaga, may mga tao di mo makakasundo People business to tama? Pero pwede mo pakisamahan. Hindi naman porket ayaw mo na, awayin mo na, hindi ganun, tama? Yun. So kailangan lagi ka connected din sa upline mo para lagi kang updated. Updated ka sa events, updated ka sa mga latest na chika, di ba? Chika sa mga bagong release ng mga company, tama? Mga tickets. Paano ka mabigyan ng ticket? Di ka naman nag-reply, tama? Always go up. May mga tao talagang hindi ka makakasundo, pero lahat yan pwede pakisamahan. Hindi plastic yun. Ang tawag doon, professionalism. Di porket ayaw mo sa kanya, awayin mo na siya. Hindi ganun yun. Tandaan mo, the same way na may mga tao kang hindi gusto, may mga taong hindi ka gusto, may mga tao ka rin naman na hindi gusto. That works, tama? Then you go up. You go up. Basta ang bottom line is you stay connected with your uplines, okay? Update ka, para lagi. Para every time na may doubt ka, medyo nanghina ako. Kasi normal lang yun Every time na nanghina kayo, every time na may gusto kang questionin, may gusto kang malaman, normal yun That doesn't mean na may mali ka Normal lang yun. Ang kailangan mo lang gawin is to talk to us. Talk to us kasi kami yung may sagot Pag sinolo mo yan, sino sasagot? Ikaw lang din. Isolation is dangerous. Pag nagsosolo ka. Diba? Pag may question ka, huwag kang solo. Kaya kami nandito. Madami kami pataas. Okay? And even kahit hindi mo ka team na upline, pwede ka pa rin mag-approach. Tama? Evo to unstop to Domi, kahit ka yan. Tulungan nga Tama? Kaya nag-work siya ng gano'n. Okay ba yan? Ano ulit kalaban ng fear and doubt? Kaya you invest in that para mawala yun, para confident ka. Ang sarap-sarap mag-invite ng confident ka. Wala kang duda sa kumpanya. Wala kang duda sa sarili mo, wala kang takot. Ang sarap mag-invite. Nung time na ako talaga nag-start ako dito, tanungin mo yan sila Christian, tanungin mo yung mga uplines ko. Isa ako sa pinakamalakas mag-invite. Tanong mo sa akin kung bakit. Ang seminar namin, 1357. Lahat yan, may invite ako, mahina, okay? Mahina ang 10 sa isang araw. Kasi lahat yan, may invite ako. Ilalabas ko pa lang yung invite ko, salubungin ko na to, babalikan yan. Diba? Ganyan. Tanong mo sa akin kung bakit malakas. Confident ako sa pinasok ko Alam kong maganda inaral ko Nag-i-interview ako sa mga uplines tinatanong ko sila Nakikita ko yung resulta, kaya confident. Actually, yung feeling ko nun, ganito, pag nag-i-invite ako, ang feeling ko nun, wala man ako alam sa naramdaman niya Basta sama ka sa akin, panoorin natin to. Kasi naniniwala ko na kahit ayaw mo ngayon, pag pinanood natin to, after neto, gusto mo na Minsan, hindi mo lang nakikita, kaya ayaw mo Pero pag nakita mo na, gusto mo na. Nagkaroon na ba kayo ng ganong invite? Nagkaroon na kayo ng ganong invite? Yung, ayoko niya, pero nung nadala mo, baliw-baliw kay Ups Chard. Baliw-baliw kay Ups Smart. Baliw-baliw kay Ups Christian. Kasi nga, ang fear and doubt, ang kalaban niya, knowledge, kapag hindi nila alam, papasukin ka talaga niyan. Kaya sila takot, kaya sila in doubt. Di naman nila alam Kaya in my mind, every time nag-i-invite ako, feeling ko, responsibilidad kong ipaalam sa'yo. Kahit hindi ka mag-join, gusto ko lang alam mo yung tinatanggihan mo. Baka mamaya, kaya ayaw mo kasi sa ibang kumpanya ka na-invite. Paano kung dito, tapos magustuhan mo na? Diba? Paano kung yung mga naririnig-rinig mo is chika lang pala, hindi ka pa naman talaga nadadala sa kumpanya, diba? Hindi mo pa naman talaga nakikita. Paano mo malalaman kung walang magdadala sa'yo? Ako na lang. Dali na lang kita. Kahit na hindi ka maging part ng front row, ang gusto ko, malaman mong maganda. Malaman mong hindi totoo yung ibang mga chismis na naririnig mo. Pero hindi mo yung malalaman kung walang magdadala sa'yo. Kaya feeling ko, responsibilidad ko yun. Pwede mo rin gawin sa'yo.
may mga kumari ka, may mga friends ka, ayoko, networking, mga bilog-bilog, ayoko ng mga ganyan. Okay lang. Pwede mo nga sabihin sa kanila eh, okay lang. Alam mo, meron lang kaming ano, yung napag-usapan lang namin, ng apply namin na meron talaga akong dadaling today eh, nag-cancel. Tropa naman, ito kala mo hindi tropa eh. Samahan mo lang ako para may mapakita lang ako. Kasi may usapan kami, may dadalhin ako, eh, nag-cancel nga eh. O di kinig ka na, di ka naman mag-join eh, pera ka ba? Eh wala ka pera, o di ba? Sabi ko sa'yo, di ka naman mag-join eh. Kung mag-join ha? O sige, kinig tayo dito. Pagkatapos nun, baliw-baliw na siya. Join na siya, tama mali. O, dami ko pa ginagawang mga ano eh. Libre kita pagkatapos. Libre kita pagkatapos. Pero pagdating namin doon, nakalimutan na niya. Di ba? Pagkatapos ng presentation, limot niya na eh. Kasi ang nasa isip na niya, paano ko gagawa ng paraan? Anong bibenta ko? Gets nyo? Takot lang sila, or ayaw lang nila kasi walang knowledge eh. Di naman nila alam eh. Tapos ikaw naman, ang bilis mong masway. Ang bilis mong masway. Ay, ayoko niya. Ay, pwede ba kitang ano? Uy, sumama naman ako sa front row. Ayoko niyan, pangit-pangit niyan eh. Ay, ayaw mo? Sige, wag na. Ang bilis mo naman eh. Ano, papauto ka pa dyan? Uy, pwede mo ba ako samahin? Invite kita sa front row. Papauto ka pa dyan? Magkakakotse ka pa dyan? Niwala ka dyan, kala mo na makikita ka dyan. Tapos ikaw naman, ang lambot mo. O nga, no? Magkakakotse ba ako dito? Ang lambot mo eh. Kaya pa nag-i-invite ka ng gano'n, di ba? Samahan mo naman ako, may kukunin lang akong product sa ano ko. Ay, isa pa yan, sa mga ginagawa ko. Samahan mo naman ako, may kukunin lang, kuha lang ako ng stock ko ng gluta. Anong gluta? Yung Lux White? Ay, front row yun, baka invitein mo ako. Kala mo naman, pambili ka. Halika dito. Di mo bibentahan eh. Sagutan kita sa pamasahe. Sagot kita sa pamasahe. Minsan kasi nag-invest ako sa mga gano'n eh, pamasahe lang. 7, 10, 15, 20. Invest ako sa gano'n, sumama lang. Kasi pag sumama siya, tapos nandun na siya, alam ko na. Alam ko to, talagay ko sa unahang-unahan. Yung mahihiya siyang tumayo. Yung kahit gusto niyang tumayo, nakakaya ka. Tinan mo tsura mo dyan, nakakaya pa tumayo ka. Papalakpakan ka nila. May siya, pag nandiyan sa ginahe, di ba? Kasi tapat siya, paano siya tatayo dyan? Tsaka most importantly, tinatabihan ko kasi invite ko. Di ba kasi sa inyo, malapag-lapag, ginawa niyong ano eh. Ginawa niyo kaming babysitter eh. Oh, ayan na, presentan niyo. Tandaan niyo, ang taas ng batting rate kapag katabi niyo. Hindi magsi-cellphone yan. Hindi magsi-CR yan. Katabi niyo, napipigilan niyo eh, tama? So, ang laki ng chance, abutan niya kami. Sharers, tama? Hindi man niya maintindihan yung mga bilog-bilog. Diba? Board na board man siya sa mga bilog-bilog. Diba? Yung mga bilog marketing, tama? Yung mga marketing, mga product, na board man siya doon. Pero pag yan, napastay mo, tapos naabutan kami, sharing, yun ang mas malaking chance na maging part siya ng kumpanya. Maintindihan niya talaga what's waiting for them. Kasi hindi talaga lahat naiintindihan na agad yung technicals. Yung mga bilog-bilog, ikaw rin naman eh, nung nag-join ka mo, nakabisado mo na agad yung mga ABC. Di ba? Hindi naman eh. Hindi mo naman agad nakabisado yan. Pero ano natandaan mo pag uwi mo? Grabe, ang laki ng kitaan. Pwede pala yun, di ba? May mababang package. Yun lang natandaan mo, di mo naman nakabisado yung ano eh. Natandaan mo ba yung pairing? Natandaan mo lahat ng pairing? Hindi naman eh, di ba? Most of the time, hindi yun ang natatandaan. Ang natatandaan is yung dulo. Yung dulo, yung baguhang buhay, yung something better na nag-aantay sa'yo, dream getters, yun ang usually natatandaan. Kaya kung ako sa'yo, tatabi mo yung invite mo. Gets? Dapat ngayon, kapag wala kang fear and doubt, yun nga yung sinasabi ko sa inyo, confident kang magdala. Kasi sila, may fear and doubt nga rin naman sila. Ikaw nga yung reason kung bakit mawawala yun, kasi ikaw may alam ka eh. Kaya ako, confident ako magdala. Hindi, di ba, na magalit ka sa akin, tsaka hindi ka magagalit sa akin. Pag nadala kita dito, di ka magagalit sa akin. Kasi pag nakita mo, maganda yan. Ito mag-join, tama? Kung mag-join ka, hindi. Siguro ganun din yung mindset ko. Gusto kitang mag-join, pero kung hindi ka mag-join, mas importante sa akin yung naintindihan mo yung kumpanya. Naintindihan mo na maganda siya. Para kung hindi ka man mag-join sa akin ngayon, sigurado ko, pag ako, after a few times, nag-top earner, ganito, pwede kitang balikan. Alam mo, gusto mo na, tama? Kaya nga di ako nang-aaway ng invite, baka kayo nang-aaway kayo ng invite pag inaway kayo, ha? O, may mga guilty, may mga natatawa. O, mamaya nang-aaway ka ng invite, kapag porket ayaw niya, o kaya porket hindi siya naging part ng front row, pag yung away, yes, ako yung unang inaway eh. Huwag ka papaton. Mas may alam ka eh, tama? Bakit naman hindi ka papaton? Pag nang-away ka ng invite, hindi mo na siya magiging member habang buhay. Kahit magka-resulta ka pa, di ba? Kahit maging top earner ka, mapatunayan mo pa yung pinasok mo. Pag yung invite na yan, yung pending na yan, inaway-away mo na, pinatul-patulan mo na kasi siya naman yung unang nagsungit, siya naman yung unang nang-away. Pag pinatulan mo na, di ba? Hindi na yan, kahit magka 10 million ka pa dito, di na yan sa'yo magjo-join. Magjo-join na yan sa iba. Ano lang, gusto niyo malaman ko ano lang yung laging sagot kapag ganyan? Pinaaway ka? Okay yung sabi, gusto niyo malaman ko, ano? Thank you sa time. Thank you sa time, God bless. Basta kapag ready ka na, laging bukas yung door ng front row para sa'yo. Yun lang yung huling message namin. So every time na gusto na niya mag-inquire, pag nakita niya yung message namin, hindi ko siya inaway. Siya yung nangaway, pero hindi ako. So sa akin pa rin siya mag-join na. Sabi ko, bukas, pag ready ka na, pag gusto mo na, bukas pa rin yung door ng front row para sa'yo. PM mo lang ako. Ingat, God bless. Ang ganda, di ba? Hindi ka mahihiya na lumapit ulit. Ikaw, so paano pag inaway mo, tapos nagka-resulta ka, feeling mo sa'yo pa yun nag-join? Hindi na, kahit pa mapatunayan mo na nag-work talaga yung sistema. Gets? Naaway. Ako, confident lang ako nun na ipakita sa kanila yung kumpanya. Kasi magaling ang sharers. Magaling ba ang mga sharers? Oh, magaling mga speakers.
Kaya dapat, tinutulungan nyo lang. Paano nyo matutulungan? Katabi nyo. Katabi nyo invite. Para sa akin yun. Importante katabi nyo yung mga invite nyo. Natatabihan nyo ba yung mga invite nyo? Okay, importante yan. Gets? Okay. Natutunan? Next topic tayo? Moving forward na tayo. Okay. First hindrance. Tama? Second, gusto nyo malaman is ang mga nagiging problema dito. Kahit bago, kahit gitna, kahit tagal. Gusto nyo malaman kung ano? Attitude. Ugali. Is sa mga nagiging pinakamalaking block or nagiging malaking advantage mo sa negosyong to. Attitude. Ugali. People business to. Paano ka sasamahan ng mga taong ayaw sa'yo? Tama? Kaya dito, lahat tayo may masamang ugali. Tama, mali? Walang problema. Ang importante, willing kang baguhin. Willing kang ayusin. Reklamador ka? Chismosa ka? Mahilig kang mamuna ng iba? Inggitera ka? Walang problema. Pag pumasok ka dito, walang problema. Ang importante, willing kang ayusin. Willing kang ilagay sa lugar. Tama? Tatanungin ko na kayo, ang pagiging reklamador ba maganda o mabuting ugali? Reklamador ka, maganda o mabuti? Ay, maganda o hindi? Alam nyo na yun eh, basic naman yung bata ka pa, alam mo na yun eh. Tama, mali? Chismoso. Magandang ugali or hindi? Alam mo na yun eh, kahit anong sabihin ko sa'yo dito na ugali, alam mo kung hindi mabuting ugali yun or maganda, tama? Walang problema, lahat tayo may bad attitude. Aminado kayo doon? Ang importante, willing kang baguhin. Isa sa mga nagiging hindrance pagdating sa ugali dito, yung attitude na hindi marunong makinig. Yung taong hindi marunong makinig, kahit siya na yung mali. Magandang ugali ba yon? Pero marami dito. Tuturuan mo, sasabihan mo, sasama agad loob. Galit agad, di ba? Uy, may nasabi kang hindi maganda sa invite mo dito, kaya tignan mo, ayaw na niyang na-offend siya. Sabi niya, hindi ko naman kasalanan yun eh, di ba? Kasi siya naman itong, hindi marunong magpakorek. Napagsabihan lang, tampururot agad. Gusto yumaman, pero pag napagsabihan, galit agad. Mahina eh, ang lambot eh. Yan sinasabi ko, pag malambot eh. Ayaw makinig, ayaw mapagsabihan, di ba? May ganun ba dito? Okay lang, basta willing kang ayusin. Kasi tandaan mo, tama yung sinabi ni Jello, yung upline mo, walang ibang hahangarin yan, kundi mapaayos din yung network mo. Tanong mo sa akin kung bakit? Network niya rin yun. Network niya rin yun eh. Try niya kaya sirain yun, eh di damay siya. Yun nga yung maganda dito eh. Magsisipagtinu tayong lahat. Tanong mo sa akin kung bakit? Hindi ako pwedeng maghangad ng hindi maganda sa'yo. Madadamay ako eh. Guys, hindi kita pwedeng hindi kita turuan. Kasi sa mga ibang opportunities, kung ano yung alam ko, ako lang, para ako lang may advantage. Tama, mali? Dito hindi. Kung ano yung alam mo, ituro mo rin. Kasi pag lumago siya, kasali ka eh. Tulungan. Yun yung isa sa mga ang laki-laking advantage dito. Walang nag-gatekeep na akin lang to, ito lang yung alam ko. No. Kung lahat ng maganda pwedeng i-share. Kasi kung ano yung magiging advantage ng isa, nagagamit ng lahat. Kung ano yung result ng isa, may naglabas ng sports car, team ko lang ba nakakagamit nun? Hindi, kasi resulta yun ng buong kumpanya eh. Tama, mali? Nagagamit ng lahat. Nagagets? Yun. Kaya wala to sa, ay magkasari, hindi. Kaya tandaan mo, yung upline mo, hindi rin perfect yan. The same way as hindi ka rin. Tama? Pero ang bottom line is, hindi yan maghahangad ng hindi maganda sa'yo. Bakit? Damay siya. Member ka niya? Damay siya. Ngayon, kung talaga may hindi kayo pagkakaintindihan, anong advice ko? Go up. Go up lang ng problema eh. Tama, pares na naman kayo nag-i-improve eh. Ng problema. Tama? Pero yun ang hindi pwede yung hindi ka nakikinig, walang pinapakinggan, matampuhin pag napagsasabihan. Para kang bata, di ba? Pag pinagsabihin, tatampo. Paano ka makokorek? Pasalamat ka nga, may nagkokorek sa'yo eh. Pag walang nagkokorek sa'yo, di masama na pala ugali mo, wala pa nagsasabi sa'yo. Dito, pag kinokorek ka, kasi gusto kang mapaayos. Parang imagine mo, may dumi ka sa mukha, hindi sinasabi ng iba sa'yo, dito sasabihin namin sa'yo para hindi mo na madala sa mga susunod pang panahon, tama? Pag nag-advise ang upline, pag nagsabi ang upline, di ba, concern kasi. Gets? Sa mga bad attitude na dapat iwasan, hindi makikinig. Dapat lagi kang nakikinig. Okay ba yun? Always listen. Of course, common sense. You know what's right from wrong. Tama? Pag mali na pinapagawa sa'yo, go up. Tama? Common sense naman yun. Hindi naman to blind, hindi naman to blind leading the blind eh. Tama? You know what's right from wrong. Kaya ka nga rin nagtitraining eh. Tama? Pag mali na pinapagawa sa'yo, go up. Hindi mo kailangan sundin. Gets? Kasi nag-improve pa rin naman siya. Okay, next. Next, yun ang una. Kailangan always good listener ka. Tama? Good listener, good follower ka rin for you to become a good leader. Tama? Ano pa? Yung mga iba sa mga ugali, attitude na nagiging problema dito, usually, alang disiplina. Alang disiplina. Oo nga naman, kasi you have no boss.
walang time in, walang time out. Hindi ka tulad sa work, malate ka 1 minute, kaltasado ka. May ano yun eh. Ano tawag doon? Time in card. Oh. Sige, try mo, may punch in doon eh, tama? Sige, try mo maliit doon. Tama dito kasi wala. Tama? So ngayon, doon na pumapasok. Ano kasi yung pagiging walang disiplina? Laging late, hindi sumusunod sa mga activities, di ba? Ito yung napag-usapan, iibahin niya. Doon na, okay yun, gawin lahat. Bakit? Wala ka naman boss eh, tama? Hindi to katulad sa labas eh, na meron kang kontrata. Pero dito na pumapasok yung role ng mga upline. Since wala nga boss dito, walang time in, walang time out, nandito kami para mag-check ng discipline ng bawat distributor para at least kung ano yung mga nangyari sa amin na maganda, simulan mo ring makuha. Nasa tamang daan eh, tama? Again, it all boils down din sa kailangan nakikinig. Okay lang ba walang matampuhin sa kwartong to? Ha, wag masyado matampuhin, be, ha? Medyo konting tigas ng puso, ha? Pag pinagsasabihan ka, concern kasi sa'yo. Mas matakot ka pag di ka na sinasabihan, wala nang paki sa'yo. Ay, alam niyo ba yun? Pag ang apply, hindi ka na kinuulit. Pag ang apply, hindi ka na kinuulit, hindi ka na pinagsasabihan, suko na, sumuko na. Bahala ka na dyan, napalitan ka na. Pero pag kinukulit ka, meron ba dito upliners nyo, kinukulit kayo? Chat ng chat, text ng text, papunta na papunta. May paki. May paki. Concern, tama? Gusto pa niyang makita na mag-prosper kayo dito ng sabay. Mas concerning yung, parang wala nang text si upline na 3 araw na. Hindi o ngayon na, ba't walang nag-i-invite sa akin pumunta? Pag mga ganun na. Hindi araw-araw, Pasko, parang hindi ka nag-i-invite na. Parang hindi, kailangan tutulungan mo rin yung sarili mo, tama? Okay, natututo ba kayo? Okay, next naman, gusto nyo next? Nakakainom muna ako. Next. Hindi sumusuway sa company policies. Company policies. Lahat ng kumpanya may rules, di ba? Lahat ng kumpanya may rules, tama? Same din dito. Mga basic na bawal kang maghawak ng pay-in. Bawal kang maghawak ng pay-ins, yung iniipon mo, bawal mag-ayon. Kasi pag may nagbayad sa'yo, ano ang ginagawa agad? Pinapasok agad, tama? Bawal ka kumuha ng down payment. Bawal ka kumuha ng order kasi hindi mo naman pinapadala. Galawang scammer, di ba? Bawal mo galawin yung perang hindi naman sa'yo. Tama? Bawal ka pumasok sa mga restricted na areas dito. Tama? Mga ganon. Mga basic na rules lang pagdating sa ganon. Pero ang lagi ko kasi hina-highlight, every time na sinasabi ko yung company policy is about pera. Kasi pera yung inaabot, di ba? Laging ganon eh. Sales kasi tayo eh, tama? So technically, isa sa mga mabigat na company policy ng kumpanya is kapag may nagbigay sa'yo, pinapasok mo sa kumpanya. Pag may umorder sa'yo, binibigay mo sa kumpanya. Tama? Para mabigay yung order nila. Tama? Lahat ba tayo gusto din kumita ng malaki? Sino dito maliit lang ang gusto? Di ba? Lahat naman gusto lang higher eh. Tama? Gusto kumita malaki. Pero tatandaan mo to, kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, paano ka pagkakatiwalaan sa malaki? Pinahawak ka lang ng 20 mil, kumukupit ka na ng 1,000. Paano ka papahawakin ng 20 million? Tama? Pinahawak ka lang ng 5,000, hindi mo na agad pinasok. In-orderan ka, di ba, ng 10 lakhs white, di ba? 9 lang yung pinadala mo. May kickback ka pa, sabihin mo na wala. O, matanda mo to, kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, paano ka pagkakatiwalaan sa malaki? Training ground yung lahat ng perang pinapahawak sa inyo dito right now. Tandaan nyo yan. Kaming mga upline, ilang milyon na, pinahawak sa amin, lalo na kapag promo. Ilang milyon yun, tama mali, hawakan lang namin, tama? Hawakan lang namin, pera-pera lang, nandiyan, bulto-bulto. Pero again, kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, paano ka pagkakatiwalaan sa malaki? Magkaroon kayo ng respeto dun sa mga taong nagtitiwala sa inyo. Tandaan nyo, yung mga taong nag-join sa inyo, hindi yan nag-join dahil maganda lang yung kumpanya. Nag-join yan kasi nagtiwala rin sa'yo. Tama? Walang maghahawak ng pay-in, walang magpapa-down payment kapag nagbigay sa'yo iba. Huwag nyo na ilagay yung sarili yung sitwasyon na matitempt ka. Kaya nga ayaw namin naghahawak kayo eh. Di ba? Pag may pay-in ka, kinukuha ng upline, tama? Or pinapasok agad. Kasi ayaw namin kayo mapunta sa sitwasyon na matitempt ka pa. Kunin mo na. Tama? Pasok mo na, di ba? Huwag mo nang hahawakan para, di ba? Yung makukuha mo, yung commission mo lang talaga. Tama? Kasi yung papalakihin mo. Okay? Kapalipasing ganun. Pag mga away ng kapwa distributors, di ba? Ganyan yun. Mga civil cases, tama? O don't cheat. Kasi meron na mga experiences yan dito, nag-shopping ng iPad. Kasi ganun eh. Kaya ngayon wala na nag-awa. Hanggang ngayon nga may nangyaring ganun eh. Di ko naman natatandaan nung iba. Huwag din kasi mag-iwan ng mga valuables, okay? Kasi dami-daming tao dito eh, tama? Kaya dito, di ba? Nag-join, meron ganun. Nag-join siya sa company. Pero ang purpose niya lang talaga is magnakaw ng mga gadgets once na nandito na siya. Sa Kalambayata eh, parang sa Kalambayata may ganun ako na ano. Kaya sabi ko sa kanya, mali nyo rin kasi nag-iwan kayo ng valuables. Di ba minsan naka-charge? Ayun, nag-shopping. Nag-o-call yung ano. Bagong member. O kaya naman, may nawala ng binuksan yung bag nito, di ba? So parang gets nyo. Ingatan nyo rin yung mga valuables nyo, okay? Ayun. Matik naman yun eh. Matik naman pagdating sa wag ka magnakaw. Ano ba yun? Tinaturo pa ba yun? Di ba? Dapat di ka magnakaw. Di ba? Parang ano naman yun? Ba't ka magnakaw? Di ba kuha ng di sa'yo? Tama? O. Binuksan yung bag. May kita sa CCTV. Kasi yung bag mo siya 1,000. Hindi niya alam may CCTV.
Nakalamba. So yun, dito rin napapaligiran to ng CCTV, wag nyo natangkain ha. Mamaya, pagbalik mo dito, nasa billboard ka na nasa billboard ka na ng kumpanya. Okay, pero yun lang, kailangan, yun nga ang gusto ko sa front row Ang gusto ko sa front row is, the more na nagtatagal ka dito, the more na mas bumubuting tao ka. If you do it right if you do it right. Kasi matatakot matatakot kang gumawa ng mali kasi nadadama yung grupo mo, tapos madadamay ka rin. Gets? Marirealize nyo lang, pag medyo mas tumatagal-tagal na kayo. That's why I love this company and opportunity. If you do it right, habang tumatagal ka, mas bumubuting tao ka. Kakaroon ka talaga ng heart compassion, di ba, sa ibang tao, and yung confidence level mo din umaangat. Malaking bagay ba yun? Okay, natututo? Now we're going to our last part. Last part tayo. Yung last part na to, more of interactive to. Gusto ko kayong magtanong. Ano pa yun? Para? Ayan pa. Ayan, ay tuturo ko to sa inyo ha. Ang unang yumayaman dito, yung hindi mahiyain ha. Yung matanong ha. Matanong. Tanong lang ng tanong, di ba? Wag yung, ay, may gusto ko mayaman. Yeah, kumsi. Saka nakakita ng mayaman na mahiyain. May ganun ba? Yung iba nga, hindi na mayaman, makapal pa mukha di ba? May ganun na nga, dami na nga ganun ngayon Wala na nga pagkayabang, mayabang pa di ba? Ikaw pa kaya, di ba? Magtatanong ka lang naman. Let's go to our last part. Question and answer tayo. Huwag kayong makonscious sa mga tanong nyo. Lahat ng tanong nyo, valid. Okay? Palapakan naman natin yung first nagtatanong sa atin. Taya. Ang pangalan mo? Paula. Okay, Paula. Ano naman ang ating questions for today? Maraming salamat. Ayan. Hello, Paula. Yes, Abs. Anong team mo? From Team Dragons po. Wow, yun sabi natin, di ba? Ayun, Pangmatindihan to. Abs, paano mo hina-handle yung member na sabay sila nag-join, magkaibigan sila? Yan magtanong kayo para alam nyo. Magkaibigan sila, pero yun nga, pag ayaw pumunta nung isa sa office, ayaw na rin nung isa. Yun, ganun, Abs. Paano mo lang hina-handle yung ganun? Normal na nangyayari yun, di ba? Kami na. Sige, hawak muna, tapos bigyan mo sa next Palapakan na natin yung question niya. Nangyayari ba yun sa inyo? May nangyari ba sa inyo yung gano'n? Yung dalawa yung nag-join, pero pag hindi pumunta yung isa, hindi na rin pumunta yung isa. Yung parang ganito, pupunta ka ba? Hindi, pupunta ka ba? Sige, pumunta ako pag pumunta ka. May gano'n, di ba? Paano daw i-handle yung gano'n? Gusto nyo ng answer doon kung paano siya i-handle sa gano'n. Kailangan mo maging close kahit sino sa isa. Mas close. Kahit outside front row. Hindi laging, kung talagang gusto mo masalba yan kung talagang gusto mo masalba yan, extra mile yan. Paano ko sinasabing extra mile yan? Hindi lahat ng invite mo sa dalawang yon front row lang. Kung gusto mo talaga silang makip, tama? Kung gusto mo talagang may makip sa kanilang dalawa, masalvage sila, isa sa kanila. Gets? Isa sa kanila, kailangan mas close mo na. Hindi pwedeng ang laging invite is front row, ilalabas mo, pupuntahan mo, di ba? Hindi pwede ka makipagkita kahit hindi front row. Aayain mo lang magkape, may ibibigay ka lang, di ba? Uy, nasaan ka? May ibibigay ako sa'yo, may kasi sa front row, may mga free na binigay sa front row, abot ko lang sa'yo, nasaan ka ba ngayon? Extra mile ako, ay, nasa school po kasi ako ay, nasa work po kasi ako pupuntahan ko yun, kung gusto ko talaga siyang isalvage. Mamasalba, tama? Kung gusto ko siyang isalvage, ayun, pupuntahan ko talaga yun. Pag nag-meet kami, magbaband lang kami. Ibang salvage naman yung nasa isip mo. Ibang salvage. Ibig sabihin ng masalba, okay? Gusto ko siya masalba kasi kapag hinayaan ko lang, pareha sila magkukwit Kasi pupunta lang isa, pag pumunta isa. Hindi, ang technique ko dyan, yung isa mas magiging close ko. Kahit sino sa kanila, mag-extra mile talaga ako. Kasi kaya sila, lumalakas yung loob nila na hindi sila pumupunta kapag wala yung isa. Hindi pa nila masyadong close yung crowd Kaya ayaw nilang mag-isa. Ayaw nila pumunta mag-isa. Pero pag yung isang to, ang dami niya ng close dito, nag-e-enjoy siya with their company, ay kahit wala yung isa, pupuntahan ka nun. People go di ba? Naranasan nyo na yun, pupunta ka sa party, kasi nga may ka-close ka doon, di ba? Pero may kasama ka na hindi sumasama doon, na circle of friends, ganun kasi siya. Kaya gusto nila, dalawa sila, kasi ilang pa. Hindi pa siya confident na siya lang yung pupunta doon, tapos tayo lang nandito. Kaya kung gusto mo talaga masalpa dyan, yan, masalpa isa dyan, mag-extra mile ako. Lalo na kung nakikita mo potential. Potential may market, di ba? Pwede naman, kaso mahihain Kaso introvert, kaso sila yung gusto nila lagi sila magkasama, magipag-close ako. Sa'yo sa kanila, tapos babanda ko. Ang network ko kasi, pag ako kasi nag-network, hindi lang sa loob ng ng office Di ba? Kayo rin naman di ba? Nilaya ko talaga lumabas, pagkwentuhan ako, nagbabanda ko. Huwag nung iisipin na, baka naman hindi niya na ako irespeto as apply. Huwag kayo mag-alala doon. May ibang apply naman para gumawa nun para sa inyo Ang importante, close mo yung tao mo. Kasi pag close mo yung tao mo, makukuha mo siya Makukuha mo siya, mapapapunta mo siya. Nag-stay ang tao, hindi lang naman sa income Mostly nga nag-stay ang mga tao dito, relationship lang Dahil lang sa barkadahan di ba? Dahil lang sa natutuwa tama? Kung close ko na yung isa doon, imposible hindi pumunta yun, sasama yun sa akin. Kahit siya lang, tama? Tapos hindi laging front row, lalabas, minsan chika lang, ganito. Ganun mo, try mo siya ng ganun. Huwag puro front row lang. Uy, may training, punta ka dito, punta kayong dalawa. Minsan talaga, pwede silang humindi, lalo na kung
hindi nila motivate, hindi pa nila nakikita yung nakikita mo sa kumpanya. Hindi pa kayo same ng vision. Okay? So pwede kayong mag-extra mile sa mga gusto nyo talagang makuha. Tama? Puntahan, makipagkita, lalo na ngayon, ang dami na magagandang places. Pwede tumambay, pwede makipagkwentuhan. Pag nag-open sa inyo yung tao, na-attach kasi sila. Ang tao pag nag-open sa inyo, yun kasi ang goal eh. Papa-open nyo yung mga tao, mga members nyo. Papa-open nyo yung mga invite. Kasi pag nag-open sila sa'yo, less likely na hindi sila mag-reply sa inyo. Kapag close nila kayo, di ba? Kapag close, nag-open na kayo, mas nakaka-attach kasi yun. Yung nag-open yung mga tao. Tapos yun, makukuha mo kahit isa lang sa kanila. Try mo, tama? Ayun na naman. Thank you, Abs. Okay. Next question. Yan. Mapalakpakan naman natin si Miss Blue Blazer. Wala nang iba, be. Kaya, abot nyo na. Ano pangalan mo? Trixie. Palakpakan naman natin si Trixie. Ano up? Ay, lakas. Go! Ano team mo? Ano po, Team Evo po, Abs. Okay. Ayan. Ano, Abs, yung tanong ko po, since marami po ngayon, Abs, na part-timers po, maraming students, working student, ano po yung pwede mong maitip sa kanila, Abs, na magawa pa din si front row, may isabay pa din si front row, habang may mga pinagkakabalahan sila outside sa business po. Kasi marami po, Abs, ang problem nila, time management eh. Nag-reason out ganyan. So ano po yung pwede mong maitip sa kanila para maisabay pa rin nila, kumita pa rin sila, magawa pa rin nila yung business? Okay. Palakpakan nyo naman si Trixie. Yung iba ba may problem din na gano'n, may concern din na gano'n? Question nyo rin kung paano mapagkasabay yun. Tandaan nyo, ulitin ko, babalik ako dun sa unang topic ko, lahat ng bagay nagiging posible pag alam mo kung bakit mo siya ginagawa. Ngayon, may mga tao na hindi pa nila alam kung bakit nila to ginagawa. Tama? Hindi pa nila alam kung bakit nila to nagagawa. Kung gagawin, kunwari ikaw upline ka na, may mga member ka, hindi lahat kasing bilis mo makita yung vision. Na grabe, pang long term na to, grabe, pangarap na to. Hindi lahat ng tao ganun. Yung iba, nakikita lang nila, short term, kikita ganito, kaya nakakahindi sila. Humihindi sila sa ay, hindi ako pupunta kasi pagod na ako. Kasi hindi lahat, kasi nang maaga mong nakikitang vision, hindi same way, nakikita na rin agad nila. Okay? Ngayon, doon din unang papasok, yung kailangan, close mo din talaga yung mga tao mo. Yan, nire-remind ko lang sa inyo yun ha. Kasi relationship business tayo. Kung puro pay in lang talaga to, ang bilis ka talagang hihindian ng mga tao mo. Hihindi sila. Pag pagod sila, hihindi sila. Kapag may exam sila, hihindi sila. Kapag may overtime sila, hihindi sila. Pero pansinin mo, yung mga taong malayo na yung vision, yung mga taong close mo na kahit pagod pumupunta. Kahit overtime pumupunta. Tama? Napapansin mo? Kasi una, baka malayo na rin yung vision niya. Ngayon, paano mo napalayo yung vision niya? Kasi una, may relationship kayong dalawa. Hindi romantic relationship, ha? May relationship as upline, downline, as sa network, okay? May deeper relationship kayo na to the point na kahit hindi na pera yung pinag-uusapan, gusto ka niyang kasama. Gusto niyang kasama yung crowd, gets? Gusto niyang kasama yung mga nakikilala niya dito. Hindi lahat ng reason ng pabalik-balik dito, top earner agad. Paano kung hindi pa nga niya nakikita yung sarili niya mag-top? Ang gusto nga lang niya 1,000, 2,000 eh. Paano kung hindi naman niya nakikita yung sarili niya magkakotse? Hindi pa. Saan mo siya mapapastay? Saan mo siya mapapabalik? Saan mo siya mapapakommit? Sa relationship. Sa closeness niyo. Okay? Yun yung una nun. Ngayon, pag okay na yun, tama, pag okay na yun, close na kayo and everything, dun palang papasok yung advice na pwede mong ibigay sa kanya kapag part-timer siya. Part-timer siya, part-time nag-work, part-time nag-aaral. Ano yung pwedeng advice na ibigay sa kanya? Pag close kasi kayo, tapos nag-advise ka ng ganun, mas natatanggap na niya. Kapag hindi kasi kayo close, tapos nag-advise ka ng kung ano-ano mga ganun, baka ma-offend. Baka lalo mawalan ng gana. Gets? Kaya very important na pag nagpapapayin kayo, hindi lang kayo basta nagpapapayin. You're working on their relationship din sa kanila. Kasi sasama yan sa'yo kahit hindi kumikita, kahit hindi pa malalim yung vision nila, basta they like you. Gusto nila yung company mo. Natutuwa sila sa kaya dapat positive yung aura. Hindi yung pagpupunta sila, aabutin ka nila nakasimangot. Hi, ano naman? Papatiin ka lang di ba? Kaya papasok yung papupunta yung member mo. Hi, invite ka ba? Ipin ka? Wala? Train ka dun. Ang gano'n, yes. Tapos welcome. Lalo magbago yan, Diyos ko naman, di ba? Magbago yan, hello, dun sila makikip, okay? Ngayon, pag okay ni relationship mo, dito pala papasok yung advice ko sa'yo. Kung paano mo sila i-approach pagdating sa mga part-time and full-time, di ba? Okay, ngayon, kapag part-time student yan, may mga hell week kasi yan tama? May mga hell week, sabay-sabay yung mga exam, sabay-sabay yung mga project, ganito, ganyan, tama? Ang goal mo, hindi naman siya mapastay ng matagal dito sa company, dito sa office Ang goal mo is ma-meet mo lang siya palagi para if ever na nung time na yon, super busy talaga siya, kahit hindi siya makapag-invite ng contacts niya, pwede mong invite para sa kanya. Mapakilala mo siya, mapakilala ka niya sa mga contacts niya, makapasok ka sa circle niya. Ginagawa niyo ba yon? Na kapag hindi kayang mag-invite ng busy yung member, kayo yung nag-i-invite sa contacts niya? Start nyo nang gawin. Member ka dito na maganda yung contacts, tama? Maganda yung school, maganda yung background, pero super busy nga tama? So anong pwede mong gawin? Ikaw yung mag-i-invite sa mga contacts niya, i-vouch ka lang niya. Va-vouch ka lang niya, ay, oo, friend ko yan.
Ay, oo, maganda dyan. Di ba ganito kasi may exam lang ako ngayon. Sige, sama ka dyan. Magkakaroon na kayo ng GC. Ganyan yung mga nangyari sa amin. BC, yung DR ko, BC-DR ko. Nagkakaroon kami ng GC ng mga contacts niya. Kami yung nagchichikahan doon. Ako na yung nag-i-invite ng contacts niya para pagtapos na yung Hell Week, may obligasyon na tong pumunta kasi yung tropa niya napa-join na. Ano siya? Gets? Huwag niyo pipilitin, ay, Hell Week na ganito, di ba? Paano siya? Hindi nga kapareha. Mapapabalik mo lang siya. Hindi mo kasi mapipilit yun eh. Hindi mo mapipilit na apps kasi part-time, pagod, ganito. Alam niyo naman yung root nun eh. Ang root nun, kaya hindi na... Bakit kapag jowa? Tingnan niyo, pansinin niyo to ha. Bakit kapag jowa, kahit pagod na, willing kang kitain? Pansinin niyo nga yun, di ba? Bakit kapag pag love life, kahit na stress ka na, gusto mo pa rin puntahan yun, gusto mo pa rin makita, hindi niyo ba nare-realize kung bakit ganun? It's because yung relationship mo with that person. Kaya kung gusto mo talagang mapakomit yan, kahit busy yan sa work, busy yan sa you have to make sure na you're a good friend to her or him, di ba? Para pupunta pa rin siya kahit pagod siya. Pupunta pa rin siya kahit busy siya. Ngayon, pag nagkita kayo, hindi nyo kailangan laging mag-network, gets? Pwede naman, di ba? Pwede naman na magchika-chika lang kayo, tapos unti-unti napapasok yung network doon, di ba? Uy, ito ba yung kakilala mo? Ay, di ba, ito yung nagbebenta ng ganito. O, sige, pakilala mo ko. Pwede ba ito i-add? Di ba? So, i-add mo. Di ba, sa chika mo, hi, friend mo ba si ganito? Ay, oo, friend ko po siya. Bakit po? Kasi ang tawag dito, nakwento kanya sa akin, nagbebenta ka raw ng cupcakes. Pwede ba makita yung mga list mo? Ganun lang, gagawa ako ng convo hanggang sa magkakaroon na kami ng GC. Tapos pupunta siya dito, magbebenta siya dito ng cupcakes. Sino ba yung member na nagbenta dito ng Pastillas ba yun? Hindi. Sino yun? Pastel. Pastel ba yun? Oh, para pastel. O yun, punta ko lang dito. Hindi pa member. Meron dito ba? Wala siya. Hindi, meron pa isa. Hindi si Ruth. Meron pa isa. Pabango. Wala siya dito. Okay, bebenta ng pabango. Hindi pa namin member to, di ba? Pero contact siya ng member naming BC. May member kami, BC. Hindi makapunta. Meron siyang invite na nagbebenta ng pabango, tas friend niya. Hindi niya mapapunta kasi nga busy nga siya eh. Tama? Kami nagpapunta. Sabi lang namin, libot ka dito, may mga mabebentahan ka na pabango dito. Eh, totoo naman. Kasi pag pumunta siya dito, marami naman talaga siya ma-offeran dito, tama? Pero ang hindi niya alam, pagdating niya dito, may presentation din ang mangyayari, di ba? So, busy to. Pero after ng Hell Week, after ng pagiging busy niya, bumabalik siya sa amin. Kasi may mga napajoin kaming contacts niya. Same din sa mga nagtatrabaho, tama? Nagtatrabaho, busy sa City Hall. Nagkaroon kami ng mga member, mga madam-madam sa City Hall. Ano yung mga madam-madam sa City Hall? Hindi mo naman basta-basta mapapapunta ng office yun. Di ba? Hindi mo naman basta-basta, dito tayo, madam, meron tayong training dito. Syempre, may mga ganong contacts na hindi mo basta-basta mapapunta, right? Pero that doesn't end there. Basta pag member na siya, kukunin namin yung contacts, vina-vouch niya lang kami. Vina-vouch niya lang kami na, oo, kilala ko yan, di ba? Ay, oo, mga ko yan, business partners ko yan, ganito, ganyan. Ngayon, pag naging tatlo na kami, naging dalawa na kami, sabay na kami nagka-training. Feeling niya, responsibility na niya na rin pumunta kasi may dalawa na siyang kasama dito. Napapiin na namin. Gets? Ngayon, yung sinasabi niyo na, paano namin siya mas mapapakomit, paano na, later on yun. Later on yun, the more na mas nakakasama niya kayo, the more na mas nakakausap, the more na mas nakakapakinig sa mga uplines, the more silang mas lalalim. Yung sinasabi nyo na, paano mapagsabay, sila mismo gagawa nun kahit mabawasan na yung tulog nila. Ano ba kasi talagang solusyon? May work. Tingnan nyo to Ano ba kasi talagang solusyon pag may part-time ka pa, pag nag-aaral ka pa, paano ba talaga mapagsabay? Di ba may work ka, tama? Di ba nag-study ka, tama? Tapos may front row. Gusto nyo sabihin ko sa inyo diretso? Paano na pagsasabay yan? Babawasan mo talaga tulog mo. Yun yung totoo. Hindi ka talaga gagawa ng mga bagay na hindi related sa front row or sa work or sa study mo. Kung gusto mo talaga mapagsabay ito, kailangan ito lang yung ginagawa mo. Tama? Mababawasan tulog mo, hindi ka man na masyado makakagala and everything, ganyan. Ngayon, tatanungin kita, hindi sa lahat ng taong hindi pa naiintindihan. Kapag ikaw, malawak na yung vision mo dito, maiintindihan mo na ganito lang talaga dapat mo rin gagawin. Pansamantala, hindi mo yan pwede sabihin sa bago. Yes, hindi mo yan pwede sabihin na hindi pa nga nagtitraining eh. Tama? Hindi pa nga kami nakakausap, hindi pa nga kasing lalim eh, tama? Kasi ito na agad, bawas mo kasi tulog mo. At paano ba mapagsabay? Huwag ka na matulog. Gaganunin mo ba yun? Huwag ka kasing gala ng gala. As may work kasi ako eh, huwag ka na kasi makapagkita sa jowa mo. Pwede mo bang gano'n? Hindi naman gano'n, di ba? Kusa kasi nilang gagawin yun, the more na mas naiintindihan na nila yung negosyo. Hindi mo pwede sabihin sa kanilang, ilang oras na yung tulog mo kanina? 8 hours po, sabi sa'yo 5 hours lang eh. Hindi mo tuloy mapagsabay, sana may 3 oras ka dito. Pero yun naman talaga, tama? Yun naman kasi talaga dapat, tama? O mababawasan talaga yung sleep para ito talaga yung magagawa. Pero paano mo sasabihin sa hindi pa kaparehas ng vision mo, di ba? Di man nila magigets yun, di ba? So parang, wala, you work on your relationship with them, tama? You work on your relationship with them kasi pupunta sila kahit pagod sila, basta gusto ka nilang kasama. Kahit may exam sila. Agree kayo doon? Ang dami naming nakit na members dito, umatin lang na sinihan eh. Nakit namin kasi lagi kami nanonood ng sine. Doon na namin siya nakit. Kasi lagi siya nanonood ng sine hanggang eventually, di ba, nanonood kami ng sine after ng mga gawain. Nanonood tayo sa Cebu to eh. Hanggang sa naging close na namin siya, nakip na namin siya. Eventually, ang tao dito eventually ang nangyari is,
Mas napapati na namin ng training. Tama? Napapati na namin ng training. Lumalalim na siya. Naiinggit na siya pag may pay-ins kaming lahat. Naiinggit na siya pag lahat kami, meron ng mga production, gusto na rin niya, na-attach na rin siya, lumalaki na rin yung mga pangarap niya. That's how you do it. Heart, di ba? Yun muna. Pero naman kasi mga tao mapapakomit mo agad kasi mukhang pera Isa na ako dun. Huwag mo na akong i-heart. Pakitaan mo ko ng pera, magjujoy ako dyan. Pero may mga tao na, relationship. Gagawin nilang kusa yan. Yung pagsabayan, gagawin nila yan. Gagawin nila itong mga sinabi ko sa inyo na hindi mo nagagala, hindi mo na magjojowa. Yung gagawin nila ng kusa yan. Basta mas lumalalim sila dito. Paano mo sila mas mapapalalim? Have a relationship with them, madadala-dala mo sila dito. Gets? May ganun Okay. Harapan lang pa naman natin siya. Sige. Ano pong name natin, madam? Hi, Mami. Mami Bernadine? Yes. Partner ako na medyo alanganin siya sa magdala sa invites niya. Nadala lang siguro siya. Nung last time na mayroon siyang na-invite, agad siya platinum. Okay. Ngayon, yung isang na yun is pa lang siya bronze. Okay. Ay, mayroon na siyang mga kilala na gusto nang mapunta rito. Okay. Ay, gusto ko sana, ganito lang sana. Kung na-experience mo ba ganito, apps, na ganyan. Gusto na pumunta rito, pero hindi ko kilala yun siya may hawak, di ba? Oo. Siya yung kumausap, siya lang, pag kinuha ko yung gusto ko yung pangalan, ayaw niya ibigay. So parang sabi ko, parang nagtiti siya na, pag dinala ko to, baka mag-platinum, madala ko. Alam ko rin nangyari. O, ganun nga nangyari, apps. So ano ang matutulong mo sa ganitong sitwasyon ng aking tao? Paano sila makilala ko both yung kanya na mga na-invite? Paano ko lalambingin? So, ilibigay ko na sa iyo ang apps. Okay, palamakan niyo naman si Mami Bernadine. Nangyari ba yun sa inyo? Alam niyo ba yung reason kung bakit may ganong member? Alam niyo ba yung reason kung bakit may ganong member? Kasi hindi niyo natiti-up at natiti-down ng maayos yung packages. Nati-down niyo masyado yung bronze. Gets nyo? Ang tingin nila tuloy sa bronze is parang wala ng value. Kaya kapag may nag-join sa kanilang platinum, feeling nila mawawala na sila ng bongga-bongga. Parang less of a package na yung bronze. Hindi na paliwanag sa kanila na sa kanila pa rin mapupunta yon, di ba? Nakulang lang sa plano. Kung ako yan, di ba? Kung ako yan, tapos bronze package siya, tapos meron siyang, tama ba, bronze? Tapos yung mga papasok, pwedeng platinum. Pwedeng platinum, tama? Yun. Hindi ko hahabulin yun. Hindi ko hahabulin, di ba bronze siya? Hindi ko hahabulin yung mga contacts niya agad. Ipapaintindi ko muna sa kanya yung marketing plan na kahit bronze siya, kaya pa rin nating kumita. Kasi ang ginagawa namin dyan, kapag bronze siya, tapos ang mga papasok sa kanya, platinum, eto sa amin to diskarte namin to. Pero okay lang, share ko na sa inyo. Kapag bronze siya, tapos ang mga mag-join sa kanya, platinum, kukumputin na namin. O sige, ganito ang gagawin natin Bakit hindi siya nagpa-platinum, madam? Budget pa? So budget niya. Okay, so budget niya. Tama? Budget niya. Kaya hindi siya nagpa-platinum kasi budget niya. Tama? So ako kung bronze yan, pero ang ganda ng mga market niya, pwede ko ba ito ituro? Pwede naman siguro. Pwede naman siguro yan. Pag bronze yung package, tapos maganda yung mga market niya, ito ginagawa namin. Di ba? Sometimes kasi you invest sa mga tamang bagay di ba? Sa mga alam mo namang may balik sa'yo. Di ba? Bronze siya, tapos mga platinum dito, kukumputan ko yan. Papakitaan ko siya ng bronze siya dito, pasok natin yung mga platinum mo. Ilan yung platinum mo, di ba? Ito yung mga papakita ko sa kanya. Sabihin natin na pag platinum siya, eto, may apat, for example, 3 ditong platinum, 3 ditong platinum. Tama? May waiting ba siya? May babanggaan pa siya? Sabihin natin 3 or 4, tiga-4, ganyan. Sige. Compute tayo Magkano ang upgrade? Bronze to platinum? 11,000. Tama? Okay. Papagula ko ng ganyan, May contact siya 3 heads lang yan. Tama? Bronze siya. Tama? Ngayon, kung platinum siya, magkano dapat ang kikitain niya? Sa mga nag-3 heads na to. Tama? Sige, magkano agad? 900? Sa mga platinum na to, 900. Ay, hindi. 1,000 pala. Huwag natin lagyan ng tax. 1,000. Ilan yan? 8. 8,000 na agad. Tama? Magkano yung mga match? 2,500 times 4. 10,000. Magkano nakinita niya? 18,000. May 18,000 ka na. Pag ito, napahawak mo sa akin, napajoin na natin tong 8 na to, ako na bahala sa pang-upgrade mo. A-upgrade na muna kita. Bayaran mo na lang ako pag tumegi ka na. Tapos. Para hindi siya mag-hold back. Na bronze lang ako, tapos yung papasok sa akin, mga platinum. Hindi mo na kailangan mag-hold back. Kasi i-goal mo lang to, kunin na natin to. Ako na muna, papalabasan ko yan, yung yung pang-upgrade mo, 11,000, di ba? Yung 11,000 mo na pang-upgrade. Kaya mga pag tumegi ka na, checkin mo pa rin naman yun Proof, sa'yo pa rin naman nakapangalan yun. So, ibig sabihin, proof mo yan, na kumita ka na dito. So, ibig sabihin, mapapakita natin yan sa mga bago mong naging member. Di mas malaki pa yung check mo sa susunod, tapos platinum ka pa. Papakomputan mo. Mas maganda kung may upline ka rin. Kung may upline ka na magpe-present sa ganyan, gets? Pero gano'n, wag yung Tapos ito nga yun nga yung reason ko nun Baka mamaya, sa sobrang sa sobrang gusto nyo mag-platinum, sobrang natitidaw nyo kasi yung bronze. Kaya tuloy pag bronze sila, ayaw na nila gumalaw pag alam nilang platinum, gets? Pag platinum, sinasabi nila, pag alam nilang platinum, hindi nila pinupush ng platinum.
Pero sila bronze ka lang kasi nga alam nila wala silang kikitain doon, gets? Hindi na ma-mindset sa kanila na ang bronze is starting point na to. Starting point na to, nag-start din ako ng bronze. Start din ako ng bronze, tapos pag unti-unti pang upgrade natin yan, o di pare-parehas na tayo, di ba? Pansimula, ang maganda dyan, nakapwesto ka na. Di ba, nag-bronze ka, ito yung nag-invite sa'yo, o bronze ka na, nakapwesto ka na. Ibig sabihin, kaya na kitang spilan. Kaya ka na naman namin lagyan ng tao. Ngayon, magpapapayin, kukumpitan ko yun eh. Papapayin tayo ng ganito, ako bahala sa pang-upgrade mo. Pagdating ng Thursday, ano na lang ako, pero may cheque ka pa rin. 11,000 lang ba yung upgrade? Tama? Tama? 11,000 yung upgrade, magkano nakinita niya? 18,000. Okay na siya doon? Okay na. The next week, meron na ulit kami pang-power na check niya kasi may 18,000 siya eh. Tama ulit. Or kahit sakto pa yan, kahit 12,000 lang, kahit 11,000 lang, check pa rin yun. Proof pa rin yun na kumita siya. Pwede pa rin niyang gamitin. Gets? Kaya niya pinagdadamot yung platinum. Pinagdadamot yung contacts niya. Kasi feeling niya, yung pag-feeling nga niya, iba lang yung makikinabang kapag pinasok niya yung mga platinum na yun. Pag pinapresentan. Kaya you have to understand na hindi sila yung habol. Dapat siya yung benefit. Anong benefit niya? Kasi, oo, siya yung priority. Ikaw, uy, may good news ako sa'yo. Ganda ng plano ko sa'yo. Siya yun. Siya, ego niya, yung mabubus. Check niya yung mabubus. Siya. Hindi kinukuha lang yung contacts. Gets? Okay, ganun na. Natutuwa kayo doon? Maganda, mami. O, last question tayo. Ayan. Natututo ba kayo, guys? Pakinaantok na kayo. Hinaantok na ba kayo? Sige. Ano, name. Okay, Team Empire naman to. O yan, stop galaw-galaw. Ano na ba eh? Huwag mo ko English din. Joke lang. joke lang. Okay. Okay. Hype daw So, pagbago. hype pa pagbago kasi nabaliw nga sa kitaan. Oo. And then after a few weeks ng experience, is nagkaroon ngayon ng pinagdadaanan. Normal. Okay, so pag may okay. pinagdadaanan, syempre, weak pa yung emotion. Oo, Masyado kang oo. sensitive. So as upline, is hindi naman kasi agad natin na, kumbaga, I need a tip kung paano ko siya, Mabuboost ulit. yes, mabuboost ulit sa kanya yung init nung nag-umpisa siya. Kasi syempre, as your upline, ayaw mo naman na basta-basta ganun na lang na mawawala siya is because sa pinagdadaanan niya. Okay. Magandang tanong. Maganda yung tanong mo. Palakpakan nyo naman, di ba? Yes. Thank you po. Maganda yung tanong niya kasi for sure, yung iba, ganyan din yung nararamdaman dito right now. Noong una, hype ka, di ba? Medyo ngayon nagiging lukewarm ka na. Dati sobrang init mo ngayon, medyo nagiging lukewarm ka na, di ba? So gusto niyo ba bigyan kayo ng tip dyan? Ang greatest motivation talaga sa mga taong nagiging lukewarm is to remind them kung ano ba yung mapapala at makukuha nila. Tatama rin ka kasi kapag hindi mo na alam kung anong gusto mo eh. Tatama rin ka kasi kapag hindi mo na alam what you want. Ano ba yung gusto mong makuha? Ano ba yung gusto mong marating? Pag hindi mo lumalabo, sa una kasi malinaw yon, tama siya. Yung una, ang linaw nun, kakapresent pa lang sa'yo eh, tama? Kakapresent, unang buwan, 2 weeks, 3 weeks, malamang sobrang linaw nun kung anong gusto mo, tama? What do you want to happen? Kaya hype, paganda yung mga market and everything, pero normal. Normal, as time goes by, lumalabo siya. Tanong mo sa akin kung bakit? Kasi kailangan consistent mong nafe-feed eh. Consistent mong nafe-feed yung motivation, yung desire, yung dreams mo. Kapag hindi siya nagiging consistent na nafe-feed, doon siya unti-unti nagda-die down. Lalo na pag may pinagdadaanan na. Yun kasi usually ang flow eh. Mag-start ng hype, may pagdadaanan, mawawala. Normal yon, tama? Pero ngayon, nasa gitna tayo. May pinagdadaanan, medyo nagiging lukewarm. Ano yung pwedeng gawin? Is to remind them kung ano yung pwede nilang makuha dito. Ngayon, as an upline, kung ako yan, anong gagawin ko? Ang pinaka-importante kong pwedeng magawa dyan is I have to make sure na makasama ko siya. Pag nakasama ko na siya, ang dami ko ng tools. Paano ang dami ko ng tools? Pwede ko siyang mapakausap sa ibang upline. Pwede kaming lumabas at gawin lang kung ano yung makakapagpagaan sa loob niya. Tama? Pwede kaming mag-goal setting. Ang pinakauna kong goal doon is makasama ko siya. Because again, relationship business. Sabi mo, as an upline, ayaw mo siyang mawala. Tama? Ngayon, paano mo siya mapapower ulit kung hindi na siya nagpapakita sa'yo? Tama? Ang pinaka number one kung kailangan kong gawin, kung talagang gusto kong ikip yan, kailangan kaming magkita. Kasi minsan nga, enough na yung presence mo eh. Pag nakasama ka niya, na-energize na agad siya eh. Pag nakausap ka niya, pag nakausap niya yung idol niya, pag narinig niya ulit yung sharing ni Abs Chard, ni Abs Emil, ni Abs Christian, minsan nga enough na yun eh. Pero kasi pag may pinagdadaanan ka, isolate ka. Doon ako pumunta, tinatamad ako. Nantok ako, pahinga na lang ako. Tama? Kaya as an upline, ang goal ko is makasama ko siya. Magkita lang kami na ito. Alam mo kung nagagawin ko dito, di ba? Ang dami ko ng resources, may office, may upline, may mga activities kami pwedeng gawin para ma-refresh siya. Yun lang yung way, as an upline, para magawa mo siya. Ngayon, yung mga advice na yun, yung iba applicable sa iba, hindi applicable sa iba kasi baka wala ka pang member, tama? Pero kaya ko lang yun binabanggit sa inyo is para maintindihan nyo na lalakas ka dito. Magiging top earner ka talaga dito, magmimilyon ka talaga dito pag magaling kang makisama sa tao. Tama? Matututo
matututunan mo yon. Makisama ka lang sa mga tao, tama, pagiging professional to. Sobrang laking factor niya because we are in the business of people. Introvert ka man or extrovert ka man, walang problema. Lahat ng bagay natututunan pag gusto mo. Personally, ako, may pagka-introvert talaga ako. Hindi nyo makahalata. Kasi nga, natututunan siyang i-control tama? Natututunan siyang ilagay sa lugar, tama? Pero lahat yon, pwede mo maging advantage. Depende kung paano mo siya gagamitin. Gets? Kaya ako lang binabanggit yan sa inyo kasi tumatawag yung parcel. Yun yan. Ito Shopee. Tumatawag yung Shopee. But anyways, yun siya. Okay? We are in the business of relationship. May mga tao na makikip mo kasi kumikita sila agad. Isa ako doon. Mukhang pera eh. Hindi mo kailangan pawirin, ha? Pakita mo 1 million, sasama na ako dyan. Basta legal. Yung mga iba by heart na kukuha, hindi naman kumikita. Tama? Pero nag-stay. Kasi nga, gusto ko nila tama? Gusto nila yung relationship Tama? Tapos eventually, nababaliw na lang din. Eventually, naging top earner na lang din kasi nahawa na tama? Pero ang bottom line is you have to have a relationship sa mga tao nyo. Hindi to package. Tapos bahala na kayo sa buhay nyo. Pagpain ka na, grabe mo alagaan nung hindi pa nagpe-pay-in di ba? Grabe ka mamawer Grabe ka mag-alaga nung hindi pa nagpe-pay-in Nung nag-pay-in na, papabayaan mo na. Hindi ganun. Dito pa lang nagsisimula ang laban. Sa akin nga, baliktad Pag nag-pay-in ka na, dito tayo magtuos, di ba? Tsaka tayo, di ba? Hindi pa nga sa akin challenge yung pay-in. Yung pay-in, kaya na yan tama? Pero pag nag-pay-in na yan, eto na, start na. Kasi pag kumita ka ng malaki, pare-parehas naman tayong kikita ng malaki. Kapag nag-top earner ka, magta-top earner din naman ako, walang reason para hindi kita tulungan. Walang reason para hindi kita pagalingin. Walang reason para hindi kita bigyan ng lahat ng resources. Kaya pag nag-pay-in yan, ang tingin ko dyan, new project. Bagong project, di ba? Bagong top earner, di ba? Kaya kung may mga kasama kayo, mga members nyo dito, tingnan yung maigi yan kasi hindi mo alam yan na yung next top earner ng kumpanya. 10 years ago, ano ba itsura ko 10 years ago? Diyos ko, mukhang naligaw na di ba? Pinabili ng suka, di ba? Pero hindi naman nila alam Yung mga katabi ko doon, hindi naman nila alam na eventually ako yung magkakakamaro sa front row. Hindi nila alam na isa ako sa mga magiging youngest millionaires club ng kumpanya. You'll never know. Worth it ba lahat ng pagod? Lahat ng hirap? Oo, ano ginagawa ko ngayon? Matin ng concert. Yung ginagawa ko ngayon Mga nakapalo sa akin, alam nyo yan. Kaya nga ako galing ng Singapore O, di ba nanonood akong Taylor Swift? Oo, baka daming nights kasi, night 5 ako di ba? Pero imagine mo, yun yung reason kung bakit tayo nagpo-front row. Para kumita ng malaki, hindi para sa pera lang. For us to have quality life kasi there's more to life than earning money. Pwede mo bang ma-enjoy? Pwede ka pang makatulong sa iba. You can make a difference. Kaya gusto ko mapaikli yung mga oras nyo na kumita kayo ng malaki so that you can do things na mas valuable. Yung mas nag-value sa inyo, yung passion nyo, magawa nyo. Tama? Kaya dito, na-reject man everything. Lahat naman nyo natututunan tama? Pero who would have thought na 10 years ago, yung nakikinig ng training dyan, di ba, nagtitrain nga rin ngayon sa harapan nyo. Kaya ikaw, gaganyan-ganyan ka lang, susulat-sulat ka lang, re-record ka lang. You'll never know 1 year, 2 years from now, baka ikaw na ina-awardan sa next event ng kumpanya. You just have to believe that you deserve those things. Diba? Deserve mong magbago yung buhay mo. You deserve good things. Kasi mabuti ka namang tao Diba? You deserve those things. Pero lahat ng bagay na may halaga, pinaghihirapang makuha. Nahirapan ka, mapapagod ka, pero lahat ng mga magiging kapalit nun, sobra-sobra pa sa lahat ng mga sinacrifice mo. You're gonna say, buti na lang. Ano bang mas gusto mong sabihin? Sayang. Dapat pala, sineryoso ko. Dapat pala, tinuloy ko. Or ang gusto mong sabihin, buti na lang, sineryoso ko. Buti na lang, tinuloy ko. Buti na lang, nilaban ko. Now, darating ka sa point na hindi na pera ang pinoproblema mo. Darating ka sa point na ang pinoproblema mo is how can you add value sa buhay mo and sa buhay ng ibang tao. Hindi ka naman mo problema pag may nakasakit, may pampagamot ka. May passion ka, dancing. May passion ka, painting. May passion ka, iba yung gusto mong aralin. You can do that. Kasi isang beses ka lang mabubuhay Bakit hindi mo pa sasarapan? Isang beses na nga lang, hindi mo pa alam kung gaano kahaba. Di mo pa ba tutudo? Hindi ka naman nakakasigurado kung aabot ka ng 100 Sino di taas kamay? Sure ako. Nag-usap kami ni Lord 100 daw ako. Meron ganon? Nangako? May kontrata ka? Hindi mo alam kung kailan. That's why every time nagtitrain ako, kahit anumang edad mo, kahit anong background mo, I'd like to say lagi na sa bawat isa sa inyo, make the best out of your everyday. Hindi mo alam gaano katagal yan. Hindi mo alam mabilis lang ang buhay. Tama? Maikli lang ang buhay. Make the best out of your everyday. Do everything. Do everything para ma-maximize mo yung potential mo. Kasi isa lang yan Isa lang yan. Hindi mo pa alam kung gaano kahaba or kung gaano kaikli, kung gaano katagal. Kaya naniniwala ko na lahat ng mga nakaupo dito right now, lahat kayo may future dito sa pinasok ng negosyo. Hindi to aksidente. And isa ako sa magiging pinakamasaya. Kapag one day, lagi ako nakaka-receive ng ganitong mga message pero lagi, ito yung pinaka nakakapagpasaya sa akin. Gusto niyo malaman kung ano?
one day, itong mga nakikinig sa akin, na to ngayon, mga magme-message sa akin, one day, sasabihin sa akin, Apps, Millionaires Club na ako. Naalala ko nung una kitang napakinggan. Pero ngayon, eto na. Yun yung isa sa mga nagiging pinakamasayang moment ko. Na dati nakikinig ka lang. As, ito pa yung picture natin. As, ito yung NDO na yun. Naalala mo ba? Ngayon, car club na ako. Naglabas na ako ng sasakyan. As, ngayon, kasama na ako sa tour. Dati, as, wala akong cheque. Pero ngayon, top 1 na ako. Sa lahat ng mga M+. Grabe yan. Ilang message yung na-receive kong ganun. May mga pa-poster pa, di ba? Grabe yun. Doon ako pinaka-naiiyak talaga. Kasi kita ko siya kung paano siya nagsimula Then eventually, ikaw na pala yun. Kaya mag-picture ka ng maraming beses yan. Tsura mo na yan. Picture mo na maraming beses yan, ha? Malayong malayo yan pag nag-Millionaires Club ka na. Mag-picture ka ng ganyan. Kasi kailangan, yan, tsura mo na yan. Feeling mo maganda ka na yan? Feeling mo gwapo ka na yan? Hindi. Mag-picture ka ng ganyan. Yan yung pang-asar namin sa'yo pag nag-M-Club ka. Yan yung ipapatarpulin namin sa'yo. Di ba? Feeling mo gwapo ka yan? Ganda ka yan? Sige. Papatarpulin namin yan pag nag-M-Club ka. O, tinan mo yung tsura mo nung nagsisimula ka. Pero babalikan mo na lang yun, okay? Masaya and exciting tong journey na to kasi everyday, hindi mo alam kung sino ma-encounter mo, eto na ba yung time na ibibigay na yung agila mo, hindi mo alam kung kailan yun. So, paiba-iba talaga siya. You just have to love what you do. Kasi again, ang pinaglalaban nyo dito, hindi na for a living. Pag dito, ang ginagawa mo siya and you're fighting for your dreams na. Pangarap mo na. And isa lang ako sa mga instrument. Marami pa kayong mapapakinggan dito, pero as of na ba, marami kayo natutunan. Lahat ng trainings, huwag kayo mamimili ng speaker. Lahat yan magaling. Lahat yan may impart sa inyo, ha? Lahat yan natutunan, pero isa ako sa mga pwedeng tumulong sa inyo anytime, okay? Tandaan nyo, ano na to, something na nagpapasaya na sa akin, knowing na yung dating nakikinig dyan, next awardee, di ba? So ngayon pa lang, palapakan nyo na yung mga sarili nyo. Maraming salamat sa pakikinig. May natutunan ba kayo? Okay, may mga nagutom ba? Biglang walang nagutom, ha? Okay, pero anyways, yun na, pwede na kayo kumain and everything, di ba? Pero, mag-souvenir tayo, okay ba yun? Okay, para pag pinost ko to, hanapin yung sarili nyo, pag top earner na kayo, pakibilugan, ha? Makita ko. Picture tayo, guys. Okay, kailangan na tayo kita. Yan, okay. Kita tayo dyan, kita yan. 1, 2. Isa pa, ha?